Ah, ah. Oy, huwag kang tumalon. Huwag kang umasta. Zhang Lin, matandang impakto. Hindi mo pa ba ako binabayaran? Isang buwan na ang nakalipas. Nanakaw ang baterya ng dekoryenteng bisikleta ko. Lumabas na kinabukasan. Si Wang Fen pala sa tabi ang nagnakaw. Umiiyak si Wang Fen sa harap ng pinto ko. Sabi niya, napaso ng sumabog na baterya ang apo niya. Kailangan daw agad ng bayad mula sa pabrika ng baterya. Pinapaabot niya sa akin ang resibo ng baterya. Naawa ako sa kanya. Sa huli, nasaay ko pa rin ang bata, pero hindi ko inakalang. Ang resibong ito pala ang magiging bangungot ko habang buhay. Ang resibong ito, ang naging ebidensya raw na akin ang baterya. Napakalupit ng mga patay. Sinasabi niyang sinadya kong galawin ang baterya, na gusto kong saktan siya at ang apo niya. Pinapabayad ako ng 100,000 ni Zhongko. Hindi ako pumayag, at si Wang Fei, dahil hindi makakuha ng pera, ay kumapit sa akin na parang dikit ng pandikit na parang aso. Ginulo niya ang trabaho ko nang walang katwiran. Pinasara niya ako sa kahihiyan. Pagkawala ko ng trabaho, direkta siyang sumiksik sa bahay ko. Sabi niya, kung walang pera, hindi siya aalis. Si Wang Fei, araw-araw nakabantay sa pintuan ng bahay ko. Sinisigawan mo ako. Hindi ko na kaya. Ibigay mo na sa akin lahat ng ipon mo. Pero hindi ko inakalang hindi pa rin siya nasiyahan kay Zhang Lin. Bilisan mong ibigay ang bayad sa gamot ng anak ko. At ibigay mo rin sa akin ang bayad ko sa nawalang oras. Ginoong Wang, hindi ba dapat gumaling na ang anak ninyo? At kailangan pa rin bang ayusin ang mga peklat pagkatapos noon? Dapat ibigay mo sa akin ang perang ito ngayon. Kung hindi, huwag kang mangarap na makalabas ng bahay ng kalahating hakbang. Sino ang aatras? Duwag. Sinampo ako ng cyber na paninirang puri. Kumalat ang mga chismis sa internet ng walang pakundangan. Nasira ng gusto ang pamilya ko. Nasira rin ako. Hindi na ako naglalakas loob lumabas. Hindi rin ako makihalubilo sa iba. Sa huli, tumalon ako roon. At tinapos ko ang sariling buhay. Pero hindi pala ako namatay. Bumalik ako sa araw bago ninakaw ni Wang Fen ang baterya ko. Mabuti. Dahil binigyan ako ng langit ng pagkakataong mabuhay ulit, ibabalik ko ang lahat ng dinanas kong sakit sa nakaraang buhay. Ibabalik ko rin sa kanya. Gusto kong makita ng pamilya ni Wang Fen, na sila ang lulunok sa sarili nilang lason. Sila rin ang maghuhukay ng sarili nilang libingan. Sinunog ko ang resibo. Tingnan ko nga kung paano mo mapapatunayang akin ang baterya. At ikaw na walang resibo, ano pang gagawin mo? Sunog na, tapos na. Siguradong magwawala pa rin ang baliw na walang patunay. Kailangan kong mag-isip ng paraan para mapatunayan ang sarili kong linis. Wang Fen, gusto ko siyang makita sa harap mismo ng katibayan. Ano pa bang may dadahilan mo? Zhang Lin, magbukas ka na ng pinto. Pakiusap, Zhang Lin. Ano ba ang ginagawa ni Gao Lin dyan? Pakiusap, buksan mo na. Gao Lin. Anong nangyari, Ginoong Wang, kay Xiao Zhang? Napaso ng baterya ang apo ko. Nasa ko siya ngayon. Kailangan ngayon ng bayad mula sa baterya para sa pagpapagamot. Pakiusap, ibigay mo na sa akin ang resibo ng dekoryenteng bisikleta. Pero Ginoong Wang, nanakaw ang baterya ko kahapon. At sumabog ang baterya ninyo. Hindi ba dapat hanapin ninyo ang resibo ng sarili ninyong baterya? Bakit ako ang hinahanap ninyo? Oo nga, Wang Fen, umuwi ka na agad at hanapin ang resibo. Pabayaran mo sa pabrika, hayaan mong sila ang mag-ayos sa inyo. Anong klaseng resibo ang hinahanap mo kay Zhang? Tingnan natin kung paano mo pa ipapaliwanag ito. Kung gusto mong iligtas ang apo mo, aamin ka. Ang baterya ko, ninakaw mo lang yan. Noong isang araw ko pa nakita na hirap kang pumasok at lumabas araw-araw. Kaya naisip kong tulungan ka lang mag-charge. Mabuti na lang at dinala ko na sa bahay ang baterya. Sino ba ang makakaalam niyan? Wang Fen, ang baterya ko, ninakaw mo nga ba? Hindi ako nagnakaw. Sabi ko na nga ba,
tinutulungan lang kita. Pero hindi ko inasahan na luma na pala ang bateryang yan kaya sumabog. Zhang, ibigay mo na sa akin ang resibo. Kailangan ng apo ko ang resibo ngayon. Hinihingal na siya sa sakit. Gusto mo bang mamatay na lang siya nang walang tutulong? Magnakaw. Edi magnakaw. Tapos gusto mo pang magpaawa sa sarili mo. Ang kapal talaga ng mukha mo. At sabi mo pa, para lang sa pang-charge na kuryente yan, tama ba? Hindi ba nakadikit na sa koridor na to ang mga paalala? Bawal dalhin ang baterya sa bahay. Gusto mo bang mapahamak kaming lahat? Oo nga, sobra naman talaga. Kaya pala, Zhang, alam ko, nagkamali ako. Pakiusap, ibigay mo na sa akin ang resibo. Tingnan mo nga ang apo ko. Tingnan ninyong lahat. May mga saksak at sugat na siya sa katawan. Kung hindi mo pa ibibigay, baka mamatay na talaga siya. Kapag nawala siya, ako rin ang mamamatay sa sakit. Ano pa ang saysay ng mabuhay? Zhang, ikaw talaga, nagnakaw ng baterya. Totoo, siya ang kumuha ng baterya, walang mali roon. Pero tingnan mo naman, matanda na siya. Hindi rin madali para sa kanya ang magpalaki ng apo. Kung hindi pwede, ibigay mo na lang sa kanya ang resibo. Oo nga, kung sa bagay, ang batang yan, may 3 haba at 2 ikli ang buhay. Hindi rin naman siya tatagal. Itong nagnakaw ng baterya, siguradong siya ang may kasalanan. Pero hindi rin naman inosente ang batang to. Diba? Noong nakaraang buhay, ganyan din kayo umasta. Pero noong itinulak ako sa wala ng takbuhan, walang isa man lang sa inyo ang tumayo. May isang bagay lang akong gustong sabihin sa inyo. Ginoo Wang, hindi sa ayaw kitang bigyan. Pero talagang hindi ko na mahanap ang resibo. Hindi pwede. Huwag mo akong ganyanin, Wang Fen. Mismong 1 taon na ang nakalipas mula nang bilhin ko ang bateryang yan. Matagal nang nawala ang resibo. Dahil ayaw mo akong bigyan, Zhang Lin. Hindi mo ba alam kung saan napunta? Ako na lang ang hahanap. Ako na lang ang sasalo. Patawarin mo na lang akong nakakuha ng baterya mo. Pero hindi mo pwedeng basta pasukin ang bahay ko ng labag sa batas. Hayaan mong makita ng lahat. Ikaw na babae ka. Gaano ka ba kasama? Talagang walang awa. Ay nako, tingnan ninyong lahat kung gaano kahirap ang dinaranas ng aking apo. Oo, siya nga, tingnan ninyong lahat. Nakikita ko siyang hirap na hirap pumasok at lumabas araw-araw. Kaya dinala ko na lang ang baterya niya sa bahay para i-charge. Hindi ko inakalang may sira pala ang baterya niya, na naging sanhi ng pagsabog at pagkasugat ng apo ko. Ngayon, 80% na ang pinsala niya. Wala nga akong galit sa kanya. Ang gusto ko lang, ibigay niya sa akin ang resibo ng baterya, para mapabayaran ko. Pero ayaw niyang ilabas. Wang Yun, huwag kang magsalita ng ganyan. Nasaksak ng baterya ang apo mo. Masakit din para sa akin. 18 taon ako nang pumunta ako sa lungsod na to para magsikap. Nag-ipon ako ng 1 taon para lang makabili ng electric bike. Lahat na yan ang puhunan ko sa buhay. Kung mahahanap ang resibo, siguradong ibibigay ko sa inyo. Pero wala na talaga akong makita. Sinasabi mo na akong dayo na walang kamag-anak at walang pinagmulan. Sino ba ang maloloko ko? Tingnan mo nga, hanggang ngayon, hindi pa rin niya ibinibigay sa akin. Sabi pa niya na wala na raw ang resibo at hindi na makita. Alam kong galit ka sa akin dahil hindi kita gaanong inasikaso noon. Pero inosente ang apo ko. 7 taong gulang pa lang siya. Nasa eye ko na ngayon ang apo ko. Paano ko siya matitigan nang nakahiga na lang siya roon? Kasalanan ko itong matandang ito. Isang simpleng pakikisuyo lang. Sinira pa ang apo ko. Bakit hindi na lang ako ang tinamaan? Diyos ko po. Bakit hanggang ngayon buhay pa rin siya? Isamain lang pati itong matanda. Hahaha, si Zhang Lin ba iyon? Gusto ko nang hulihin at tabasin ang laman loob niya. Grabe, may ganitong klaseng halimaw pa pala sa lipunan ngayon. Matanda, ikaw ang magulang. Sino ba ang pakakasal kanino? Matanda, ang mga taong ito. Hindi magtatagal, makikita mong kukunin na siya ng langit. Bibigyan ka na lang namin ng pangregalo. Hindi na natin kailangang makiusap sa kanya. Nauna na rin ang oras ng paglagay ng poster ng nawawala. Wang Fen, akala mo ba ang poster ng nawawala sa buong buhay ko? Wala ba akong inihanda kahit ano? Hindi lang voucher ang kukunin mo ngayon. Kailangan mo ring sagutin ang gastusin sa gamot ng apo ko. Haha, nang iwan ako ng asawa ko, 3 taon pa lang ang anak ko noon. Mag-isa kong pinagpulot ng basura at pinalaki ang anak ko. Hindi ko inakalang magkaka-aksidente rin ang anak ko. Araw-araw na akong nakayuko sa paglikom ng basura. Nakagat pa ang apo ko. Hindi ko inakalang ang isang mabuting gawa ko ay magdudulot pa ng ganito sa apo ko. Paano ko haharapin ngayon ang asawa kong pumanaw na, at ang anak ko? Diyos ko po. Bakit hindi na lang pati ako ang isinama?
Anak, para lang sa pera, isang beses ka nang magparaya. Totoo rin na wala na talagang magagawa si mama. Zanglin, magkapit-bahay naman tayo sa Happy Garden. Mataas ang tingin pero mababa ang usapan. Kaya isaalang-alang mo na lang na magkakapit-bahay tayo. Ibigay mo na lang sa akin ang voucher mo. Kanina pang umaga ang anak ko ay nasa emergency room na naman. Sabi ng doktor, kung hindi pa kami makakalaban ng pera, talagang wala na siyang pag-asa. Wang Fen, nakatira ka ba sa Happy Garden? Ang lakas mo namang mang-api ng matanda. Mga bata, tingnan mo, hindi natatakot sa langit at lupa ang matandang ito at nakakatayo pa. Huwag ninyong pagbuhatan ng kamay ang mga ganitong hampas lupa. Nagalit na talaga ang matandang ito. Hindi ko pa siya napupuntahan at napapagalitan. Hindi pwede iyon. Xiao Zhang, huwag ka nang magkimkim ng galit kay Wang Fen. Maliit pa ang anak niya. Dapat marunong tayong magparaya at magpakumbaba ng may dangal. Oo, dangal. Noong una, napilitan akong maabyutan ng walang katapusan sa nakaraang buhay ko. Oo nga. Hindi ba't isang voucher lang naman iyon? Bakit hindi mo na lang ibigay ulit sa kanya? Ano naman ngayon? Kapag may voucher, saka lang nila maliligtas ang apo ko. Sabi mo babae ka rin. Balang araw, magkaanak ka rin. Paano mo natitiis na hayaan siyang mamatay nang hindi sinasagip? Sinabi ko nang wala ako niyan. Bahala na kayo sa gusto ninyong sabihin. Hindi nga, Zanglin. Kung hindi mo makita, hindi ibig sabihin na hindi ko rin makikita. Ako na mismo ang hahanap. Wang Ai, ikaw na ang pumunta at hanapin iyon. Kami na ang haarang sa kanya. Bilis na. Ako ang haarang sa kanya. Kayo na ang maghanap. Zanglin, sa tingin ko, sinadya mong itago ang voucher. Bakit ganyan ka magkimkim ng sama ng loob? Noon, ang apo ko naman ay aksidente lang. Hindi ba't minsan ka lang nagkamali sa pagkuha ng takeout mo? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin malimutan. Lahat ng pinsala na ginawa ninyo sa pamilya ko, kailangang bayaran ng naaayon. Naiintindihan ko na. Ibig sabihin, pinagplanuhan mo na ang lahat para lang paghigantihan kami. Kaya mo itinago ang resibo. Tatawagin mo ba ang pulis? Ipahahuli ko siya ng pulis. Sige, pulis ka pa naman. Ang bait mo raw. Takot lang akong matawagan mo ang pulis. Auntie, huwag ka munang umiyak. Sabihin mo kung ano ang nangyari. Aayusin namin ito ng patas para sa lahat, kasama ng pulis. Kayo na ang baalang magpasya para sa amin ng mga ordinaryong tao. Ito nga si Zanglin. Siya ang dahilan kung bakit napahamak ako at ang apo ko. Alam niyang may sira ang baterya niya. Tapos sinadya pa niyang ipatupad sa akin na iakyat at i-charge yun. Hindi niya inakala na sisubog ang baterya. At mapapaso ang apo ko. Alam kong nagtatrabaho siya. Hindi naman siya madaling nagkakapera. Pero hiniling ko lang sa kanya na ibalik ang resibo ng baterya para makapunta ako sa pabrika at makasingil ng danyos. Pero kahit ganoon lang kaliit na hiling, hindi niya ako pinansin. Si Zanglin, tama ba? Ang pagsabog ng baterya mo ang nagdulot ng pagkakapaso ng apo niya. Bakit hindi mo ibinigay ang resibo sa matandang ito? Wala akong resibo. At saka, araw-araw akong nagko-commute sa electric bike na iyon. Kung talagang may problema ang bateryang iyon, ako ba dapat ang unang napinsala? Tama. Nagsisinungaling ka pa rin. Alam ninyong may sira ang baterya. Kinakabahan ka na. Kung ayaw mo, bakit hindi mo na lang ilabas ang resibo sa akin? Sige, huwag muna kayong manakit. Huwag ninyong galawin siya. Kung may sasabihin kayo, magsalita kayo ng maayos. Zanglin, sabihin mo ang sitwasyon mo. Sabi ni Wang Fen, siya raw ang nagpa-charge ng baterya ko. Pero sumabog ang baterya at napahamak siya. Apo ko, nanakaw ang baterya ko kahapon. Sino ang nakakaalam kung sumabog iyon? Ang bateryang iyon ba talaga ay sa akin? Kahit pa sabihin nating akin ang bateryang iyon, nasa akin ang resibo. Ano naman ang ibibigay ko sa kanya? Haha, Zhang yun. Nang-aapi ka na naman sa matandang ito. Pero hindi mo naman pwedeng pabayaan na lang na mamatay siya. Ay, ang apo ko. Ang apo ko. Ay, ang anak ko. Pasensya na sa inyo. Hindi ko rin naman gustong umabot sa ganito. Auntie, huwag kang magpaalala. At saka, kahit may problema man o wala ang baterya, akin lahat ang mga gamit na iyon. Kinuha niya ng walang sabi, pagnanakaw na iyon. Hindi ba pwede akong humingi lang ng paumanhin sa kanya? Sa batas, pwede naman.
Ay, oo nga. Ate Wang, dito ka nagkamali. Ang baterya ni Zhang Lin. Kung paano niya gusto, ganoon lang din. Hindi ka man lang nagpaalam. Kinuha mo na lang. Hindi ba yun pagnanakaw? Huwag kang umapal. Matanda na ako. Paano ko ba malalaman ang lahat ng iyan? Isang letra nga, hindi ko alam. Mukhang magkakutsaba kayo para apihin ako. Isang matanda. Aaray, inaapi ninyong matandang ito. Iuulat ko kayong lahat, magkakakutsaba kayo. Wang Fen, ikaw ang kumuha ng baterya ni Zhang Lin, tama ba? Ang hindi nagpaalam ay pagnanakaw. Sama ka sa amin sa presinto. Kayong mga pulis at sila, pare-pareho lang naman kayong marunong makipagkasundo. Sinasabi ko sa inyo, kapag itinulak ninyo ako hanggang mamatay, hindi ko kayo palalampasin kahit mamatay pa ako. Auntie, tumayo ka muna. Bilang mga pulis, hindi kami kakampi ng kahit kanino. Kailangan mong magtiwala sa aming profesional na kakayahan. Ay, kung ako ang magsabi, tapos na lang talaga ang usapin sa pagnanakaw ng baterya. Isa pa lang ang edad niya, hindi niya pa alam ang batas, normal lang naman yan. Oo nga naman, Xiao Zhang. Bata ka pa, magbigayan ka na lang. Huwag kang makipagmatigasan sa matatandang tulad nito na walang pinag-aralan. Napakalaki na ng naitimbang niya. MS. Zhang, paano? Bakit hindi mo subukang unawain na lang na nagnakaw siya ng baterya ko? Paano naman ang resibo? Ginulo mo ang bahay ko ng ganito, tapos resibo pa rin ang hihingiin mo sa akin. Wala akong pakialam sa resibo. Dapat mo akong bigyan. Kung hindi mo ibibigay sa akin ang resibo, mamamatay na ang apo ko. Ikaw talaga ang mamamatay tao. Si Zhang Lin ang nag-iba ng resibo. Itinago mo na lang. Ilabas mo siya. Ilabas mo siya, Wang Senador. Bitiwan mo ako. Sabi na nga bang wala, nandito rin ang mga pulis. Ano ba talagang gusto mong gawin? Nakatago lang ang resibo mo, kung hindi mo ilalabas. Ngayon, sasabugin kita. Wang Senador, tigil. Hindi pa tapos ang usapin sa baterya ko sa iyo. May gana ka pang manakit sa akin. Ngayon, babanggain kita hanggang mamatay ka. Huwag ka nang magulo ng walang katwiran. Sinasabi ko, ang manakit ng tao ay labag sa batas. Ano ba ang ginagawa mo? Ikaw na ulupong. Kung hindi mo ilalabas ang resibo, ano na ang gagawin ng apo ko? Ano na ang gagawin ng apo ko? Wala akong pera para magpagamot. Hindi na may iligtas ang apo ko. Array. Mga netizen, pakiusap, tulungan ninyong sunugin sa papel ang apo ko. Hindi naman may iligtas ang apo ko. Bigyan ninyo ako at ang apo ko ng pangsunog na papel. Para sa langit, mas kaunti naman ang parusang matatanggap namin sa ilalim. Hoy, ano ba ang ginagawa mo? Wang Senador, kung gagalawin mo ako, bilisan ninyong lipulin siya. Susunugin ko siya hanggang mamatay. Susunugin kita. Susunugin kita. Susunugin kita. Noong nasunog ang apo ko, doble pa, 10 beses pa. Gusto kong ipalibing ka sa apo ko. Wang Feng, malubha itong paglabag sa batas. Wang Fen, kung magwawala ka ulit, dadalahin ka namin agad sa himpilan ng pulis. Susunugin kita. Susunugin kita. Alam ko na. Ikaw ang may pakana sa bateryang iyon. Gusto mong maghiganti sa lipunan. Kailangan ninyong siyasatin ang kanyang baterya. Iyon ang ebidensya na nanakit siya sa apo ko. Sige, siyasatin natin. Hamupa ka muna. Huwag ka nang magdikit ng mga papel. Sisiyasatin namin ng maayos. Kailanman, hindi namin aapihin ang isang mabuting tao. At hindi rin kami magpapalampas sa isang masamang tao. Hindi na kailangang istorbohin pa. May ebidensya ako para patunayan. Ang baterya, inilipat ni Wang Fen habang hindi ako nakatingin. Pues, tingnan ninyo ang video na ito. Sino ang nasa loob nito? Hoy, napakabago nitong baterya. Ayos lang yan, dapat lang talagang palitan na ang bateryang iyan. Ito ang bagay sa akin. Tamang-tama, ang malanding asong iyon. Wang Senador, gusto mo pa ring magpaliwanag ngayon. Mas malinaw at mas tiyak pa ang nangyari. Wang Fen, ano pa ba ang masasabi mo? Ako. Kinuha ko lang ang baterya para i-charge siya. Hindi ako nagnakaw. Hindi ako nagnakaw. Sa video, ikaw ang nagkandado sa 4 na gilid. Palihim na nag-aalis ng gamit. Sasabihin mo pa sa akin na hindi ito pagnanakaw. Oo nga, pagnanakaw yan kung pagnanakaw. Ang tigas pa ng mukha mo, ha?
Tapos tulong ka pa raw sa pag-charge. Si Zhang Lin nga, sarili niyang ang hindi makapag-charge. Ninakaw ni Wang Fen ang pera ng iba. Ayon sa batas, dapat niyang akuin ang pananagutan sa kabayaran. Miss Zhang, magkano ang binili mo sa battery na iyan? 1,200 ang resibo. Nawawala man iyon, may record ako ng pagbili. Wang Fen, kailangang bayaran mo si Zhang Lin ng 1,200 yuan, at humingi ka rin ng paumanhin ng maayos. Ano? Babayaran ko siya. Ang apo ko, nasa ospital pa rin at nakaratay doon. Wala akong pera, kaya hindi ako magbabayad. Sige, kung ganoon, kakasuhan kita sa korte. Sa huli, hindi lang pera ang babayaran mo, pati sa batas ka pa mapapalo. Tingnan ko kung makakayanan mo pa itong taong ito. Zhang Lian, paano mo masasagot ang pananagutan sa pagkasugat ng apo ko? Kung ganoon, kailangan mong ipagamot ang apo ko. Sagutin mo rin ang gastusin sa gamot ng apo ko. Ang pagnanakaw mo ng gamit ng iba ay totoo. Karapat-dapat lang ang kabayaran. Iba pa ang usapin ng apo mo. Huwag mong paghaluin ang dalawang bagay. Kung tatanggi kang magbayad, gagamitin namin ang nararapat na hakbang. Sige na nga, bahala ka. Dalhin mo na lang sa pagbili ng kabaong. Mukhang hindi na rin kailangan. Mas mabuti pang bumili ka na lang ng bagong battery. Huwag ka nang manggupit ng pera ng iba para sa iyo. Pakidelete na lang ang video, ha? Ayos na ang lahat. Umuwi na tayong lahat. Halika na, umuwi na tayo. Mali tayo doon. Zhang Lin, hintayin mo ako. Noong nakaraang buhay, itinulak nila ako sa pagtalon mula sa gusali hanggang mamatay. Ngayong binigyan ako ng pangalawang buhay, hindi na ako papayag na muling apihin. Itong walang hiya na si Wang Fen, siya ang nagpasabog at nakasakit sa apo ko, at ako pa ang magbabayad sa kanya ng 1,200 yuan. Hindi rin naman galing sa langit ang perang iyon ko. Hindi pwede. Kukunin ko ang perang iyan. Hindi ako magpapaloko sa lintik na ito. Lintik na walang hiya. Hintayin mo ako. Pabayaran mo sa akin ang gastusin sa pagpapagamot ng apo ko, at pati na rin ang 1,200 yuan. Papalakihin ko pa ng doble ang ibabawas ko sa iyo. Nasa bahay po ba kayo? Naiwan po sa harap ng pinto ninyo ang takeout ninyo. Itong walang hiya ng takeout, anong masarap kayang binili nito? Ituturing ko na lang na interest iyon. Kailangan ko munang tikman. Jolene, itong takeout. Isipin mo na lang na bayad iyon sa sakit ng loob ko. Corn and pork rib soup. Sa isang order na ito, ilang pagkain na rin ang napunta sa akin. Itong walang hiya na ito. Laging kumakain ng masasarap. Siguradong kinupit niya ang 1,200 yuan ng pamilya ko. Pinakain ko siya. Yung takeout. Na-deliver na. Baka mali ang napagpadalhan ko. Umorder na lang ako ulit. Zangke, kawawa ka naman. Ordran mo na lang ako. Ikaw ang umorder. Ako ang kakain, ha? Mas bata ka pa sa akin. Bakit wala pa? Naiwan po sa harap ng pinto ninyo ang takeout ninyo. Hoy, isda ang ulam natin ngayon. At may ginisang hipon pa, ang sarap. Wala na naman ito. 3 araw ng sunod-sunod. Hindi rin naman pwedeng mali ang araw-araw na delivery ng rider. Kung ganoon, siguradong may nagnanakaw ng takeout ko. Zhang Lian, kakainin mo pa ba o mamamatay ka sa gutom? Ah. Masarap. Ay, naitapon ni Sir Wang ang basura. Ano ba itong in-order mo? Oo, binabago ko lang ang nakasanayan ko sa pagkain. Sige, mauna na kami. Ay, nako. Uy,
Sabi nila nitong si Zhang Lin, madalas daw mawala ang takeout niya. Mukhang sakto rin itong si Wang Fan sa pagkuha ng takeout. Baka naman, sino ang nakakaalam, lagi na lang siyang kumakalis ng ganyan. Gusto ko ngang makita. Sino ba talaga ang nananaginip? Wala na naman. Wang Fen. Kilala kita. Buksan mo ang pinto, Wang Fen. Bilisan mo at buksan mo ang pinto para sa akin. Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ang kaingay mo dyan? Buwagin mo ba ang gusali ha? Ako pa ang nagnakaw ng takeout mo. Anong kinalaman ko kung may nanakaw ng takeout mo? Ay! Huwag kang umarte. Nakita ko lahat. Ano ang tinitingin mo? Parang multo ka kung makatingin. Hindi mo mabantayan ang sarili mong gamit. Tapos ako pa ang sisisihin mo. Ay! Bakit naman nag-aaway na naman sina Zhang Lin at Wang Fen? Baka si Wang Fen na naman ang may ninakaw na kung ano. Mukhang nawala na naman ang takeout ni Zhang Lin. Mukhang si Wang Fen ang nagnakaw. Ang tanda na niya, ganyan pa rin. Sobra na talaga ang matandang yan. Ay, Zhang Lin, hindi mo ba talaga kayang magbago si Wang Fen? Dati, baterya ang ninanakaw. Ngayon takeout na ang pinupuntirya. Ikaw ba yung nasa video? Ano ba ang pinatutunayan niyan? Nangongolekta lang ako ng basura habang dumadaan. Nag-iipon ka raw ng basura. Kung nag-iipon ka ng basura, bakit may takeout sa bahay mo? Ano? Pwede ka lang mag-order. Pero ako hindi. Nag-order ka ng takeout. Alam mo ba kung paano umorder ng takeout? Paano mag-order at paano magbayad? Bakit nasa pangalan ko ang takeout na in-order mo? Pati address ko, lahat ng in-order mo. Eksaktong kapareho. Huwag kang magsinungaling ng walang basehan. Sa telepono, pwede mo lang bang sabihin kung bakit? Sabihin mo na lang na ayaw mong ilabas ang personal na impormasyon. Sapat na ba yan? Hindi mo aaminin. Sige, hindi mo inaamin ha. Kung ganoon, may ebidensya ako para sa iyo. Ano ba ang pinatutunayan niyan? Nagdaan lang ako para magtapon ng basura. Nagpupulot ka lang daw ng basura. E sa harap pa ng bahay ko kayo nagkalat ng basura. Basura lang yan. Sinabi kong basura. Basura talaga yan. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka aamin ha. Kung ganoon, ay papask ko sa grupo ng mga may-ari. Hayaan nating ang lahat ang humusga. Ikaw, ang lakas ng loob mo. Ha? Nako, halika nga kayo at tingnan niyan. Inaapi niya ako. Sinabog niya ang apo ko. Ngayon, inaapi niya na naman ako. Siya. Sinisiraan niya ako at sinasabing ninakaw ko ang takeout niya. Kahit umiyak ka, wala rin. Ang pera ng takeout, babayaran mo. Nanaginip ka na lang. Sinasabi ko sa iyo, kung hindi ko ninakaw, hindi ko ninakaw. Kung gayon, hindi ako mapagpapagod pa sa iyo. Ikaw na ang magdala. Ay nako, tumawag kayo ng pulis. Seryoso ka ba? 4 na beses mo nang ninakaw ang takeout ko. Sinasabi mo na maliit lang yan. Tinutulungan lang kitang tikman ang alat. Tingnan mo nga ang binili mong takeout. Maalat, malansa, at maanghang pa. Masama yan sa katawan. Ginagawa ko rin naman ito para sa ikabubuti mo. Wang Fen, huling tanong ko na sa iyo. Magbabayad ka ba o hindi? Kung hindi ka magbabayad, diretsahan mo lang sabihin sa pulis. Kung ayaw mong magbayad, sige, subukan mong magreklamo sa pulis. Kung ayaw mong magbayad, sige, subukan mong magreklamo sa pulis. Tingnan natin kung aaksyonan ba ng pulis ang kalokohang ito. Tatawagan ko ang pulis. Hoy pulis, tatawag ako ng pulis. May humahawak sa akin dito. Ay nako, mamamatay na ako. Sinira mo ang buhay ng apo ko. Napunta pa siya sa ospital dahil sa pinsala. Wala kang ibinayad kahit 1 sentimo. Ngayon, inaapi mo na naman itong matanda. Pababayaran mo pa sa akin ang takeout niya. Mamamatay na ako niyan. Ikaw ang nagnakaw ng takeout ko. Tapos ako pa ang papagbayarin mo. Hindi naman makatarungan yan. Ay nako, halika kayo at tingnan ninyo. Kumain lang ako ng kaunting takeout. Tatawagin na niya ang pulis. Naghihintay pa ang apo ko sa akin. Hindi na ako pwedeng mabuhay ng ganito. Natatandaan mo ba? Noong lumipat ka pa lang dito noon. Akala mo ba ako ang naglinis ng basurahan para sa iyo? Ngayon ang takeout mo. Tinulungan din kitang subukan kung healthy ba o hindi. Hindi mo pa nga alam magpasalamat sa akin. Ngayon pa nga, sinisisi mo pa ako. Talagang wala ng hustisya dito.
Ay, Zhang Lin, itatapon mo na ba ang karton na iyan? Pababa na ako ngayon. Ako na ang magtatapon yan sa labas. Ayos lang po, Wang Jianghuo. Ako na ang magtatapon. Ayos lang, kapitbahay lang naman. Ayos lang, ayos lang. Salamat po, Wang Jianghuo. Huwag po kayong mag-alala. Buti na lang at kapitbahay natin si Wang Jianghuo. Sa susunod, dapat maagap tayo. Hindi pwedeng lagi nating istorbohin si Wang Jianghuo. Ang kartong ito, sayang naman. Ang sama naman kung itatapon lang. Pwede pa itong may benta. Ngayon, ang perang ito, hindi ko alam kung kailan pa mababawi. Tama, aalis na ako ngayon. Kukunin ko lang ang damit ko at lalabas na ako. Sandali, kukunin na lang ninyo mamaya. Ha? Ang ganda ng damit na ito. Isukat mo nga. Kasya na ito sa akin. Akin na talaga ito. Ang bait mo talaga. Bibigyan mo ba ako ng karton mo para ibenta ko? At ang damit na suot mo, akin din iyan. Hindi pa nga ako humihingi ng bayad sa iyo. May gana ka pang magreklamo. Ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Binili ko mismo ang damit na ito. Tutulungan kitang pulutin ang carton para masubukan mo ang papel. Ngayon kakain ako ng takeout mo tapos ako pa ang sisingilin mo. Ang kapal naman ng mukha mo. Sige na. Kung walang resibo ang damit na ito, ititigil ko na. Tingnan mo, sa takeout ko, mga 8 beses na sigurong nangyari ito. Bigyan mo na lang ako ng 200. 200? Hanggang 200 piso lang ang halaga ng takeout na iyan. Ikaw talaga, para kang baliw na matandang asawang babae. Mga kasama, patas lang tayo mag-usap. Hindi na pwedeng kausapin ng maayos. Ay, bakit ganyan ka? Hindi naman masama ang mag-deliver ng takeout. Ginagawa ko lang ang tama. Ayos na ba ito? Tama. Iyan naman ang loika. Zhang Lin, kung kailangan talaga, hindi ako papayag. Ako na ang magdadagdag para sa kanya. May dalang apo pa siya. Hirap din iyon. Sige na, sige na. Maglalabas ako ng 4 na po. Sige na, kunin ninyo na, kunin ninyo na. Okay. Ibabalik ko rin ang perang iyan. Hayaan mo na lang ang takeout ni Wang Fei. Siya na ang kakain niyan. Ay Zhang Lin, hintayin mo ako. Hindi pa tayo tapos. Salamat, ayos lang. Una ka na, ate. Ay, bagong araw, bagong simula. Sa bagong buhay na ito, gusto kong mabuhay ng maayos. Hoy, Xiaoyu, ang aga mo namang tumawag. Ano na kay Zhang Lin? Hindi ba at nami mismo ako? Gusto kitang puntahan para maglaro, at gusto ko ring kainin yung niluto mo. Yung sobrang sarap na kabute. May oras ka ba ngayon? Nagugutom na ako ng matagal na. Oo nga, sige. Mamayang konti pupunta ako sa palengke ng gulay. Mamayang tanghali, punta ka rito at sabay tayong kumain ng masarap. Zhang Lin, alam ko nang ikaw ang pinakamabait. Hintayin mo ako. Pupunta ako mamayang tanghali para hanapin ka. Tandaan mong bumili ng marami. Gusto kong mabusog. Sige na. Sige na. Ikaw na talagang gutom na pusa. Ang kapal ng mukha, lalabas lang pero parang artista kung manamit. Siguradong may gagawin na naman, kaya ganyan ang ngiti. Puro tingin lang, wala namang pakialam kung ano ang gagawin. Uy boss, hindi na ako pupunta. Paano na ang pagtanggap sa bagong empleyado? Aba, ang ganda ng mata mo, ha? Kakagaling lang nito sa Yunan kaninang umaga. Tingnan mo ito, ang ganda ng kulay ng mga kabute na ito. Sobrang sariwa, 200 yuan kada kilo. Magkano ang gusto mo? Bigyan mo ako ng 3 kilo. Pinakamaganda ang gusto ko. Pipiliin ko ang pinakasariwa para sa iyo. Ang turentadong ito. Bumibili kung ano-anong lihim na kalokohan. Siguradong ginastos niya ang pera ko. Hoy, Zhang Bin, hintayin mo ako. 3 kilo 2, 3 kilo 3, kasama pa ang nauna. Bigyan mo ako ng 600, ayos na. Ang turentadong ito, ano bang binili? Mahigit 600 ang nagastos. Ibig sabihin, ginastos niya talaga ang pera ko. Ang mga araw ng ina, ang saya naman ng buhay niya. Dapat sa akin talaga ang perang iyon. Bibili ka ba o hindi? Ate, huwag mo akong gawing walang silbi sa negosyo ko. Hindi ako bibili. Titingin lang pwede na ba?
Tapos bibili ako ng kaunti. Hoy, dapat lang mapahamak ang lisyang iyon. Kinuha na nga ang pera ng matanda, kumain pa ng busog at uminom pa ng maanghang. Yung mga kabute, malinaw na inilagay lang dito. Hindi, Ako mismo ang naglagay niyan. Bakit biglang nawala? Hindi pwede. Kailangan agad hanapin si Jan Shouking. Baka may ibang nakakuha at may ibang nagawa roon. Aba, malaking gulo yan. Sino yun? Bakit parang pamilyar na pamilyar? Parang saan ko na siya nakita dati? Sige na, bahala na. Tama nga, ang nakakita ang may matinding epekto. Hoy, Xiaozang, bakit? Nagmamadali ka yata. Lao Li, nanakaw ang gamit ko. Kailangan kong ipasuri agad ang mga kamera. Ano bang gamit? Delivery ba o takeout? Ang makakalimutin talagang tulad ng mga baguhang nagkakamali ng paulit-ulit. Subukan mong umuwi at isipin kung may nakalimutan ka. Umuwi ka at hanapin mong mabuti. Hindi ito takeout. Hindi rin ito delivery. Jan Shouking ito. Bumili ako ng mahigit 3 kilo. Anong Jan Shouking? Yung lason na kabuting iyon, hindi pa yun naluluto ng maayos. Kapag kinain mo, malalason ka. Kapag malala, pwedeng ikamatay. Kaya kailangan kong alamin agad kung sino ang kumuha. Kung hindi na mapipigilan ang masamang mangyari. Ay nako, hindi ito papayag ang aking lolo. Agad kitang babantayan at magpapapaskil ako ng abiso sa buong lugar. Huwag mong hayaang may kumain yan. Baka may mamatay riyan. Pansinin ng lahat ng kapitbahay. Ako si Zhang Lin mula sa silid 402 ng Building 3. Ngayon ng alas 10 ng umaga, naglagay ako ng isang supot ng Jan Shouking sa kahon ng imbakan ng electric tricycle. At may kumuha. Espesyal itong sangkap. May lason. Ang nakakuha niyan, huwag na huwag ninyong kainin. Hindi pa naluluto ng husto yan. Kapag kinain, malalason kayo. Sa magaan na kaso, magkakaroon ng guni-guni. Sa malala, masasira ang atay at bato. Sa pinakamatindi, ikamamatay yan. Ang nakakuha niyan, dalhin agad sa opisina ng gwardya, o direktang lumapit sa akin. Uulitin ko pa. May tom na Jan Shouking na may lason. Hindi pwedeng kainin. Nakakatakot pakinggan. Hindi lang simpleng ginisang hiniwang baboy iyan. Parang sandatang buhay na buhay ang dating. Hoy, ang torrentadong ito. Gusto lang talaga niyang pagnakawan ng ilang daang yuan niya. Mas panatag pa rin ako sa tunay na pangalan ko. Sobrang bango. Mahigit ilang dekada na akong nagluto ng ulam. Anong ulam ang hindi naluto? Isang kabute hindi pa rin maluto ng gusto. Ang kapal ng babaeng ito. Alam ko na, gusto niyang kunin ang kabuteng ito para ibalik pa sa akin. Gusto mo bang masira ang mga pangarap mo? Itong kabute na nagkakahalaga ng 600 yuan, kinain ko na. Anong problema? Sa akin na dapat iyan. Pinapagastos niya ako ng malaki dahil na-hospital ang apo ko dahil sa pagsabog ng electric pot. Pinagbayad niya ako ng 1,200 yuan. Napahiya ako sa buong nayon. Itong kabute na ito, kinain ko lang ito, tapos sasabihin mo pang kulang pa ako sa kabutihan, ha? Ay, ang natira na lang, ibigay mo na sa apo ko. Na-hospital na ang apo ko. Buong araw sa ospital, kain lang ng kain ng pagkaing ospital. Sabaw lang at tubig. Kaya ubos na ang nakain ng apo ko. Ang sariwa pa ng mga gulay na ito. Siguradong magugustuhan ito ng apo ko. Hindi lang siya kakain. Ipapakain pa niya sa apo ko. Nakakainis ka, hindi mo lang makain ng maayos. Si Wang Fen na naman pala. Siya ang nagnakaw ng electric pot na ipinagbili niya pa nga. Ngayon pati kabute, ninanakaw na rin niya. Talagang ginagawa niya akong katawa-tawang tanga. Si Wang Fen na ito, dati ay paisa-isa lang ang pagnakaw. Hindi ko akalain na ngayon ay ganito na siya kakapal ang mukha. Manager Lee, pahiram po ng security ninyo. Pagkapos nito hahanapin ko na siya.
Wang Fen, buksan mo ang pinto. Ibalik mo sa akin ang bola at blade. Nakakalason iyan. Narinig mo ba o hindi? Hindi na niya makakaya, malamang nakain na niya, tumawag na ng pulis. Kapag may nangyaring masama dito, responsibilidad nating lahat. Huli na bago pa dumating ang pulis at maibalik ang pera. Luluto na ang mga ulam, buksan mo na ang pinto. Kung may mangyari, ako ang sisigot. Kinain na niya. Talagang kinain niya. Itong kabute na ito. Sobrang bango. Sabi pa ng apo ko masarap daw. Hintayin mo na lang na mabili ulit itong maliit na bagay na ito. Dinala ko pa ito rito para aipakin sa apo ko. Paano natin nabuksan ang pinto? Ikaw na pakialamerang kapitbahay. Magnanakaw at mandurukot. Nasaan ang baril mo? Wang Zi. Anong sinasabi mo? Sharpshooter. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Huwag kang basta man-iron ng tao dito. E ano ba ang laman ng mangkok mo? Hindi ba kabute? Nakalat na sa buong kalsada. Bakit ikaw lang pwedeng bumili? Ako hindi. Wang Fen, talagang hindi mo ba narinig sa radyo? Sinabi na ng barangay, may lason ng kabute ngayon. Kinain mo ba o hindi? At kung kinain ko, ano naman? Huwag kang basta dyan sumisigaw sa akin. Mukhang pinapansin mo lang yang ilang daang yuan na iyan. Gumagawa ka pa ng dahilan. Bakit mo ako tinatakot ng kwento tungkol sa kabute na may lason o wala? Gusto mo ba akong lokohin? Ha? Tatawag na ako ng pulis ngayon din. Hoy, mga kasama sa pulis, dali, punta na kayo dito. Nasa ikatlong palapag, Unit 402 ang bahay ko. Dinala ni Zhang Lin ang mga tao sa bahay ko. Binasag nila ang pinto ng bahay ko. Ngayon ay aambahan pa nila ako ng pambubugbog. Dali, pumunta na kayo rito. Wang Fen, linawin mo sa akin. Ito ay usapin ng buhay ng tao. Kumain ka ba talaga o hindi? Sabihin mo ang totoo. Kumain man ako o hindi, wala na kayong pakialam. Kayong dalawa, umalis na kayo sa bahay ko ngayon din. Kung hindi, huwag ninyo akong sisihin kapag nakipaghabulan ako sa inyo. Wang Fen, sarili mong kagagawan, bahala ka. Hindi ba malinaw na ang sinabi ko? Kapag may nangyari, wala akong kinalaman doon. Ikaw, tingnan mo ako, hindi na ako makikipagpaligiran pa sa iyo. Wang Fen. Tina, sabi mo ba na si Wang Fen, wala na raw siyang problema. Kakalabas lang niya na parang suka. Muntik na akong matuliro sa takot. Nagsabi na ako noon sa doktor. Ilang kabute ang nakalason. Sinabi rin ng doktor na swerte at naitakbo agad siya. Basta, tingnan na lang natin ang resulta ng pagsagip. Nasaan si nanay ko? Nasaan si nanay ko? Array, bitawan mo ako. Nasa loob si Wang Auntie. Sinisiguro ang pagsagip. Kayo pala ang may gawa nito. Kayo ang nagpalason sa nanay ko. Hindi talaga. Kumain si Wang Auntie ng kabute ni MS. Zhang, sandali lang. Kabute. Ikaw pala si Zhang Lin, ha? Nalasan ang nanay ko dahil kinain niya ang kabute mo. Dahil iyon sa nagnakaw si Wang Fen ng Genshoking ko. Paulit-ulit ko na iyong sinabi sa radyo. May lason ng Genshoking, hindi pwedeng kainin. Pumunta pa kami sa harap ng bahay nila para pabalay ka niya sa akin ang Genshoking. Hindi rin siya nagbukas ng pinto. Araw-araw na lang, ang kaprasong pakinabang ay inaangkin pa. Buti na lang, nakapasok ka na mismo. Tumigil ka. Kung hindi dahil sa kinain ng nanay ko ang kabute mo, bakit siya hihiga dito? Ikaw ang salarin kung bakit nalasan ang nanay ko. Ha, ikaw ang nakakita na mahilig kumagat ang nanay ko sa mga murang bagay. Kaya sinadya mong iwan sa kanya iyon. Lutong-luto na ang ninakaw na kabute. Masarap na masarap. Paano ko malalaman na hindi pwede yung kainin? At saka, si Wang Fen ang nagnakaw ng Genshoking ko. Hindi niya naman niluto ng maayos, kaya siya nalasan. Wala akong kinalaman sa kanya. Sinabihan ko na siya, pero hindi siya nakikinig. Ano sa tingin mo? Huwag mo na akong sabihan ng mga walang kwentang iyan. Wala akong pakialam kung ninakaw man o hindi. Ang nanay ko ay nalasan dahil kinain niya ang kabute mo. Ang lason ang dahilan. Dapat ay panagutan mo ito. Noong nakaraan, sinaktan mo ang anak ko hanggang masabugan siya ng power bank. Ngayon naman, nanay ko ulit ang sinaktan mo. Ha, babaeng walang hiya. Nakatira sa napakagandang bahay, tapos pipili pa ng napakamahal na takeout. Ha, hindi mo rin alam kung malinis o hindi ang pinanggalingan ng perang iyan. Pinaghirapan ko ang pera ko. Linisin mo ang bibig mo. Nalasan si Wang Fen, dahil ninakaw niya ang Genshoking ko at hindi niya ito nalutong mabuti. Ang anak mo, nasabugan ng power bank. Wala rin iyong kinalaman sa akin kahit kaunti. Nakakabuisit.
Bakit ba bigla na lang siya nagnanakaw? Iyon ay napulot lang. Nakakabwisit, bakit ba bigla na lang siya nagnanakaw? Napulot lang iyon, ay, tama na, tama na. Bakit naman bubugbugin ng lalaking ito ang babae? Ha, hindi ba tayo napapahiya nitong mga lalaki? Kayo, alam ba ninyo ang totoo? Dahil lang sa Zhang Lin na ito. Una, sinaktan niya ang anak kong 7 taong gulang hanggang masabugan ito ng power bank. Tapos, ngumiti pa siya habang nilalason ng lasong kabute ang nanay ko at muntik nang mamatay sa emergency room. Ha? Kahit kinuha pa ng nanay ko ang kabute mo, kasalanan mo rin iyon dahil hindi mo inalagaan ng maayos ang sarili mong gamit at alam mo na may lason ang kabuteng iyon. Bakit hindi mo inasikaso ng maayos? Dahil sa iyo, napunta sa ospital si Xiaobao. Dahil din sa iyo, napunta sa ospital ang nanay ko. Zhang Lin, napakasama ng puso mo, ha? Ni matanda at bata, hindi mo pinalampas. Ang babaeng ito, naglalagay pa talaga ng lason para manakit ng tao. Talagang mukha lang ang kilala, hindi puso. Kapag sinaktan mo lang ang nanay ko, kahit patayin ko siya, hindi ako matatawag na walang utang na loob. Asawa, ang babaeng ito marahil ay hindi rin sinasadya. Kung tutuusin, ikaw pa rin ang may kasalanan, miss. Deserve niya rin iyan. Zhang Lin, ikaw ang damali sa nanay ko. Sa totoo lang, dapat nga kitang ibigay sa mga pulis. Pero mabait ako. Bayaran mo muna ang gastos sa gamot ng nanay ko. Tapos saka tayo mag-usap. Bigyan ninyo muna kami ng 500,000. Tapos bayaran na lang ang natitira. 500,000? Bakit hindi na lang kayo mang-hold up? Oo nga, ngayon pa lang nang-hold up na kayo ng isang babae. Kayo naman, hindi rin kami basta nagpapasa-pasa lang. Totoo ngang sa iyo ang kutsilyong iyan. Inamin mo na rin mismo. Nasa ospital pa rin ang anak ko at nakarete. Nag-opera ang lola ko dahil sa lason ng kabute. Sapat na iyang bayad pinsala. Ikaw, babayaran mo ba ang gastos ng medikal na iyan o hindi, yung napakagandang bahay mo, at pati yung mamahaling banibaylang kainan. Tsaka nakakabili ka pa ng mamahaling bag na gawa sa balahibo. Sa iyo, maliit lang iyan, di ba? O baka naman, hindi talaga sa iyo ang mga iyan. Hindi ka pa ba hihingi ng tulong sa mga kamag-anak mo? Pinaka-importante, pera ang ilabas mo. Ninakaw mo ang CCTV footage ni Kutsilyo. Malinaw na malinaw. May recording pa ako ng audio sa radyo. Wala itong kinalaman sa akin. Ang pagpapa-ospital kay Xiaobao ay kasalanan lahat ni Wang Fen. Hindi ako magbabayad kahit isang kasing ng gastusing medikal na iyan sa inyo. Kapag nagpatuloy pa kayo sa paninira sa akin, hindi ako magdadalawang isip na dumaan sa legal na proseso. At maaari ko pang singilin ang inyo sa pera ng kutsilyo. Ano ba ang sinasabi mo? Ano bang ginagawa mo? Ano ba? Tigil na. Nasa ospital tayo. Kailangan ng katahimikan ng mga pasyente ngayon. Nakaligtas na sa panganib ang pasyente. Maghintay na lang muna. Nay, okay ka lang ba? Naku, muntik mo na akong ikamatay sa gulat. Ma, gising ka na pala. Sabi mo, dahil sa Kim ka kaya mo ginawa ang mura mong kalokohan, ha? Pati sarili mo, isinabat mo pa. Ma, huwag kang mag-alala. Alam kong si Zhang Lin, ang walang hiya, ang nanakit sa iyo. Sisiguraduhin kong pananagutin ko siya. Hindi maliit ang ibabayad na danyos at gastusang medikal. Ano? Hindi si Zhang Lin. Si Xiao Ma. Anong sabi mo? Laksan mo ang boses mo, Xiaobao. Maliit na kabute. Maliit na kabute, maliit na kabute. Nay, anong maliit na kabute? Ang kinain mo ay lason na kabute. Tama. Nang umuwi si Wang Fen, may dala siyang lalagyan na pang-init ng pagkain. Sigurado, inilagay niya roon ang kabute na parang pangmamayabang lang at dinala niya. Kumain siya, talagang ang kumain siya. Ano raw? Palpak na siguro, kaya dumiretso siya sa ospital. Pinakain ng kutsilyo kay Xiaobao. Xiaobao, Xiaobao. Kumain si Xiaobao ng nilagang kawali. Ay, Xiaobao, Xiaobao. Xiaobao. Xiaobao, 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 Xiaobao. Grabe, 7 taong gulang lang ang batang iyan. Nawala na lang ng bigla. Oo nga, ang batang iyon, nasugatan na dahil sa sumabog na baterya. Tapos kinain pa niya ang lason na kabuteng dinala ng kanyang lola. Ay nako, kahit iligtas pa, di na maibabalik. Kung hindi maayos ang pagluto ng kabuteng iyan,
Talagang mapapahamak ang bata. Anong sabi mo kanina? Aling silid ang namatay? Sa silid 330, kumain ng lason na kabute ang batang iyon. Dahil 310, anak ko ay nasa 310. Xiao Bao. Xiao Bao, Xiao Bao. Ito ang mga magulang ng bata. Pasyenteng Li Yabao, batang lalaki, 7 taong gulang. Ngayong araw, 10:23 ng hapon, namatay sa clinical declaration. Sanhi ng kamatayan, matinding pagkalason dahil sa hindi lutong lason na kabute. Nagresulta sa pagkabigo ng maraming organ. Namatay dahil sa pagkabigo ng sistema ng paghinga. Xiao Bao. Xiao Bao. Xiao Bao. Anak ko. Ah, ah. Ah, ah. Ah. Mahal. Akala mo patay na ako. Hahaha. Kanina lang ay maayos na maayos pa si Xiao Bao. Paano? Paano mangyayari iyon? Xiao Bao. Iminulat mo nga ang mga mata mo at tingnan mo si Papa. Xiao Bao. Xiao Bao, gumising ka. Nandito si Papa. Xiao Bao, gumising ka na. Ikaw ba? Ikaw ba ang dahilan kung bakit nagpaalam siya? Anak ko, kanina lang ay maayos na maayos pa siya. Anong klaseng basura ang ospital na ito? Bakit biglang nawala ang tao sa isang kisap mata? Sir, pakalmayin ninyo ang sarili ninyo. Nauunawaan namin ang nararamdaman ninyo. Nauunawaan mo ang wala lang. Patay na ang anak ko. Paano ako makakapagpakalma? Sir, ginawa na ng mga doktor ang lahat ng kaya nila. Talagang nakain ng anak ninyo ang lason na kabute. Nakakain ng lason na kabute. Lason na kabute. Xiao Bao. Xiao Bao. Xiao Bao, huwag mo siyang galawin. Sabihin mo nga, anong masama ang ginawa mo? Kailangan mo pang magnakaw ng lason na kabute. Kung ikaw lang sana ang kumain nun, okay na sana. Kinuha mo pa ang nilutong sabaw at pinakain kay Xiao Bao. Ngayon, ayan tuloy. Dahil kay Xiao Bao, napatay mo siya. Pero ang sarili mong apo pa ang napahamak mo. Nasiyahan ka na ba? Kasalanan ko lahat. Kasalanan ko lahat. Hindi ko dapat ninyong kinapkap ng palihim. Hindi ko dapat inagaw ang maliit na pakinabang mo. Xiao Bao, Xiao Bao. Ah, hahaha. Lalong hindi ako makakapagpaumanhin sa inyo. Pabantayan ninyo siya. Heto na si Xiao Bao. Ikaw ang pumatay sa anak ko. Binili mo talaga ang lason na kabute at iniwan sa may pintuan. Huwag mo akong tangkaing IIT. Ang hinihintay mo ay gusto mong patayin ang buong pamilya ko. Ikaw ang pumatay sa anak ko. Papatayin kita. Zhang Lian. Papatayin kita. Papatayin kita. Papatayin kita. Papatayin kita. Nababaliw ka na. Papatayin ko ang lalaking ito na may hawak na espada. Siya pa ang pumatay sa anak ko. Ah. Masakit na masakit ang anak ko. Hindi pa siya lumalaki. Jolin, ikaw ang may pinakamalaking atraso sa buhay. Jolin, babae ka talaga sa isang palabas na pang-ahas. Ikaw ang pumatay sa apo ko. Kabayaran ng buhay ng apo ko ang kailangan mo. Binili ng babaeng ito ang lason na kabute. Napakasama talaga nito. Oo nga. Kahit may alitan pa, hindi pwedeng ipahamak ang buhay ng tao. Bata pa siya. Ganito nga ba talaga ang paggamit ng masa para baluktutin ang katotohanan sa nakaraang buhay ni Wang Fen? Pinilit ninyo akong mapunta sa wala ng takas. Hindi na pwedeng mabuhay. Sa huli, pinili kong tapusin ang buhay ko. Sa buhay na ito, hindi na ako muling magpapahamak. Narinig ninyong tama o hindi? Ang unang batch ng arrowroot na binili ko ng legal. Araw-araw, libo-libo hanggang 10,000 tao ang kumakain. Ang ikalawang batch ng arrowroot ay ninakaw ni Wang Fen. Hindi ako ang nagbigay niyon sa kanya. Ang ikatlo. Paulit-ulit ko nang sinabi sa broadcast ng komunidad. Lason ng arrowroot. Hindi pwedeng kainin.
Pero ayaw pa rin niyang makinig. Ang pagkamatay ng alaga mong apo, si Xiaobao, ay dahil ninakaw ng lola niya ang mga kabute ko. Hindi na naluto ng maayos at pinakain pa sa kanya. Wala akong kinalaman sa lahat ng ito. Kung magsalita ka ng walang kwenta, nagpapalusot ka lang. Kung hindi ka kontento na lason ang kabute, malalaman ba iyon ng anak ko? Ikaw ang sinadyang manakit ng tao. Ikaw na mamamatay taong salarin. Pinatay ko na siya. Tumigil ka. Lahat kayo, tumigil kayo. Sino ang tumawag ng pulis? Pulis. Kaanib. Ako ang tumawag ng pulis. Nagdala sila ng gulo sa ospital. Tapos sinaktan pa nila kami. Pulis. Kaanib. Hindi ito ang tamang pagkakaintindi. Wala kaming sinaktan. Kaunting pagtatalo lang ang nangyari. Kaunting pagtatalo, ganito ang ginawa ninyo sa akin. Sabi ninyong kaunting pagtatalo lang. Tingnan ninyo ang mga sugat ni MS. Zhang, pulis, kaanib. Ito ang pinsalang ginawa nila sa akin. Si Liu Fang pa ang may dalang patalim. Nakita ito ng lahat ng tao rito. Ikaw na ulupong. Pinatay mo ang anak ko. 4 na suntok lang ang binigay ko sa iyo. Ano ngayon? Buti nga sa iyo. Dapat lang nabayaran mo ang buhay ng anak ko. Ano bang nangyayari dito? Pulis, kaanib. Sinadya niyang ilagay ang lason na kabute sa pintuan. At inakit ang lola ko para nakawin iyon. Kumain ng lason at na-hospital ang lola ko. Nang kinain iyon ng anak ko, namatay siya. Siya ang mamamatay taong salarin. Bumili ako ng legal ng 3 kilo ng arrowroot sa supermarket at inilagay ko sa lalagyan ng trunk ng kotseng de kuryente. Kinuha ito ng kalapitbahay na si Wang Fen. Nang malaman ko, agad akong pumunta sa istasyon ng broadcast. Paulit-ulit kong ipinaalala na lason ng arrowroot at hindi pwedeng kainin ng hilaw. Pero ayaw pa rin niyang makinig. Hindi lang niya kinain mismo. Binalot pa niya ang isang kahon na may pampanatiling init at dinala sa ospital para aipakin sa apo niya. Kaya ito ang naging sanhi. Nakain ng apo niya ang hindi maayos na nalutong arrowroot at naleson hanggang mamatay. Pulis, kaanib, kailangan ninyo akong panigan. Binili ni Zhang Lin ang Jianshu King. Namatay ang apo ko dahil kinain niya ang lasong kabute niya. Dalhin ninyo siya. Ayon sa gusto ninyo. Ninakaw ninyo ang mga kabute ni Zhang Lin at ipinakain sa apo ninyo. Nalasan at namatay ang apo ninyo. Ngayon ay gusto ninyong habulin si Zhang Lin. Oo, siya nga ang demonyo. Siya ang dapat managot sa buhay ng apo ko. Walang pananagutang legal si Zhang Lin sa usaping ito. Hindi pwedeng sa inyo ipasa ang lahat ng kahihinatnan. Anong karapatan niya para walang nikititing na pananagutan? Pulis, kaanib, siya ang bumili ng lason na kabute. Siya ang pumatay sa anak ko. Anong karapatan niya para walang nikititing na pananagutan? Ginoo at ginang. Ninakaw ni Wang Fen ang mga kabute ni Zhang Lin. Kaugnay ng pagnanakaw. Nang matuklasan ni Zhang Lin, agad siyang nag-broadcast sa buong komunidad na may lason ang kabute. Ginawa niya ang tungkulin niyang magbabala at nalasan ang kabute dahil hindi pa naluluto ng maayos ng iyong biyenan. At ipinakain pa ang kabute sa bata. Sa usaping legal, walang anumang pagkakamali si Zhang Lin. At wala rin siyang dapat panagutan. Hindi pwedeng ganyan, mga kasama sa pulisya, namatay na ang aking anak. Bakit siya walang kahit kaunting pananagutan? May hustisya pa ba dito? Kung may saysay sa inyo ang batas, pwede kayong magsampa ng kaso. Pero sa pinsalang idinulot ninyo kay Zhang Lin, ayon sa batas at mga alituntunin, kailangan ninyong magbayad ng danyos sa gastusin ni Zhang Lin sa gamutan at sa nawalang sahod. At kailangan ko ring magbayad. Namatay ang anak ko, ako pa ang magbabayad sa kanya. Anong karapatan? Ang lahat ng sugat sa katawan ni Zhang Lin ay nakita ng lahat. Kapag may nanakit, natural lang na magbayad sila sa pinsala. Magbabayad kami ng 500 piso sa gamot. Dagdag pa ang nawalang sahod, aabot sa 1,000 lahat. Kung papayag kayo, dito na natin ito ayusin. Huwag na kayong gumawa ng gulo, lalo na kayong dalawa. Zhang Lin, pinatay mo ang anak ko, huwag mong isiping makakaligtas ka, hinihintay ko lang. Ma, alam mo ba kung saan nagtatrabaho ang hamak na si Zhang Lin? Sa trabaho. Saan? Sa Zuri Company. Zhang Lin, lumabas ka rito, kapalit ng buhay. Opisinang ito, huwag kayong manggulo, labas. Lumabas kayo. Sino ang manggahas humawak sa akin? Sino mang manggahas humawak sa akin? Kakampi ako ng salarin na si Zhang Lin. Anong problema? Ay, 7 taong gulang pa lang ang anak ko.
Hindi sinasadyang nabangga si Zhang Lin. Gusto na niya agad siyang patayin. Pinapaso muna siya ng baterya. Tapos gusto pang pasabugin ang anak ko hanggang mamatay. Nang walang malubhang nangyari sa anak ko, hindi pa rin siya kontento. Hindi siya mapalagay. Kaya bumili pa siya ng lasong kabute at sinadya pang iwan sa pintuan ng bahay ko. Para kunin iyon ng biyenan ko. Gusto niyang lasunin ang buong pamilya ko. Tingnan ninyong lahat ang litrato ng apo ko. Ang cute ng batang ito. Sinira ni Zhang Lin ang buhay niya. Bakit ba ang tigas ng ulong ito? Mga kasama, tingnan ninyong mabuti. Ito ang inyong empleyado. Si Zhang Lin ay isang mamamatay tao. Kung makatrabaho ninyo ang ganitong empleyado, hindi ba kayo natatakot na balang araw kayo naman ang mapahamak? Mabait naman sa amin si Ate Lin noon. Paano niyang magagawang manakit ng tao? Mabait din naman siya sa iyo noon. Ano pa? Parang pinapaluwag lang niya ang loob ng mga tao. Matagal ko nang hindi gusto ang taong iyan. Palaging nagpapakabanal-banalan. Parang siya na lang ang pinakabait sa buong mundo. Kumare. Kapag nagsalita ka, mukhang may alam ka talaga. Suriin mo nga ng mabuti. Ang pagkamatay ng apo ko, hindi ba siya dapat managot? Dapat ba o hindi na magbayad siya ng kabayaran para rito? Ay, Zhang Lin. Ay, Zhang Lin, sa wakas lumabas ka na rin. Kapalit ng buhay. Ngayon, siguradong papanagutin ko ang anak kong namatay. Humingi ng katarungan. Zhang Lin, ano bang nangyayari dito? Zhang Lian. Ano ba ang nangyayari dito? Ganito ang sitwasyon, Ginoong Wang. Boss ka naman, di ba? Sasabihin ko sa inyo, may problema sa asal niya. Ang ganyang klase ng empleyado, hindi pwedeng palampasin ng basta-basta. Talaga bang aagawin mo pa ang pamamalakad para sa amin? Si Jolin na ahas ang ugali na babaeng iyon. Siya ang pumatay sa anak ko. 7 lang ang anak ko. Paano ka naging napakawalang puso? Tumayo ka at magsalita, di ako basta-basta uurong. Hindi ka ba kikilos para ipaglaban ang katarungan para sa pamilya namin ngayon? Mamamatay na ako rito. Ang kalunos-lunos ng pagkamatay ng anak ko. Lin, ano ba talaga ang nangyari dito? Paano pa ba ito maipapaliwanag? Nakaabot na rito ang mga tao sa tapat ng bahay. Siguradong totoo yan. 7 lang ang anak ko. Hindi pa niya alam ang tamang asal. Dahil lang nabangga niya si Zhang Lin, napatawa siya. Tapos si Zhao Li, dahil lang sa kakitiran ng loob, dahil lang sa ganito kaliit na bagay. Gusto na niyang ipapatay ang anak ko. Ha? Boss, tingnan ninyo. Ito ang litrato ng unang beses na na-hospital ang anak ko. Wala siyang kahit isang pirasong maayos na laman sa buong katawan. Tingnan ninyong lahat. Nako, ang lupit naman nito. Zhang Lin, napakainit naman ng puso mo. Grabe, first time talaga niyang mapasukan ng ganito. Una niyang beses. Tinadyakan at tinapak niya ang baterya ng sira niyang battery card. Pinagpa-charge pa siya ng lola ko. Sumabog ang baterya. Halos mapatay pa nga ang anak ko sa pagsabog na iyan. Hahaha. Zhang Lin, napakadilim ng loob mo. Yung bata lang na iyon ang sumalpok sa iyo. Gusto mo nang pasabugin ka hanggang mamatay. Tao ka pa ba? Sobra na. Nagsisinungaling si Ginoong Wang at si Liu Fang. Si Wang Fen ang nagnakaw ng baterya ko at dinala sa bahay para i-charge. Iyon ang naging dahilan ng pagsabog ng baterya. Ang pagkasunog at pinsala ni Xiao Bao, wala akong kinalaman doon. Sinabi mo lang iyan dahil sinasadya mo. Nakarating na ang pulis. Sinisiyasat nila ng malinaw. Nakumpirma na si Wang Fen ang may buong pananagutan. Makapagbibigay ng patunay ang istasyon ng pulis. Ay, ang lupit ng pagkamatay ng anak ko. Sa hirap niyang makaligtas mula sa matinding paso, nakahiga pa siya sa ospital. Hindi mo pa rin siya pinapalagpas. Tingnan ninyong lahat. Ito ang death certificate ng anak ko. Sa ikalawang pagkakataon, binigyan siya ng lasong kabute. Naluso sa laso ng anak ko. Ang sakit ng pagkamatay ng anak ko. Naku, talagang namatay siya. Talagang ngayon, ang taong tumingin sa iyo ay may kasamang yabang. Lin, bayaran mo na lang ang pinsala at tapos na. Isipin mo na lang na naglabas ka ng pera para sa sakuna. At isa pa. May lason din dito na pumatay sa lola ko. Kung hindi lang matibay ang buhay ng lola ko, sasama na sana siya kay Xiao Bao. Mabuti na lang, nauna nang dumating ang pulis. Hindi lang niya pinatay ang anak ko, kundi ipinadala pa niya sa ospital ang nanay ko. Wala siyang kahit kaunting pananagutan, kundi kami pa ang pinagbabayad niya ng 1,000 yuan. Sinasabi ninyong may hustisya pa ba rito? May batas pa ba rito? Boss,
Hindi pwedeng manatili ang babaeng si Zhang Lin na walang pusong iyan. Gusto ko lang alisin ang napakahalagang batang iyan. Si Zhang Lin pa ang pumatay sa kanya. Hindi pwedeng manatili ang babaeng si Zhang Lin na walang pusong iyan. Kapag tinayra pa siya, kasawian lang ang dala. Paano pa ako makakapinsala sa iba? Ginoong Wang, putulin natin iyan. Hindi ganoon ang sinasabi nila. May CCTV video ako na pwedeng maging ebidensya. Si Wang Fen, nagnakaw ng paninda at baterya. May ebidensya ako sa lahat ng ninakaw na kabuti. Ikaw na nga, nagsisinungaling ka pa. Sige na, tumigil ka na. Sa buhay na ito, binago ko lang ang paraan ko ng pamumuhay. Pero hindi pa rin ako nakatakas sa pagdura at pangmamaliit ng mga tao. Pinagmumura. Sa hanay ng mga kakampi, ganito ba ang dulo mo? Zhang Lian, paano ako mag-iiwan ng taong may kontrobersya sa kumpanya? Maghintay ka na lang na matanggal. Patay na si Xiao Bao. Huwag ka nang umasang giginhawa pa ang buhay mo. Maraming taon nang kasama ko sa trabaho si Zhang Lin. Kung anong klaseng tao siya, malinaw sa akin. Umalis na kayo sa kumpanya ko ngayon din. Kung hindi, gagamit ako ng sapilitang hakbang. Base saan? Bakit kami aalis? Gusto mo lang siyang protektahan. Patay na ang anak ko. Nagkataon, gusto mo pa kaming palayasin. Wala ba kayong konsensya? Pakiusap, umalis na kayo. Ha ha ha. Alam ko na. May relasyon ka sa kanya. Kaya mo siya pinoprotektahan, hindi ba? Linlin at Wang Zong. Sabi ko na nga ba, kaya pala laging ganyan kung uminom si Zhao Linping sa kumpanya. May nagsasangga pala sa likod niya. Liu Fang, tigilan mo na ang kalaswan ng bibig mo. Paano ko ipapaliwanag na tama ang sinabi ko? Sobra na ang pagiging wala mong kahihiyan. Ako si Wang Jianguo. Alam kong tama at diretso akong kumilos. Kay Zhang Lin, malinaw na malinaw. Matagal ko na siyang empleyado na pinalaki at hinubog. Kung anong klaseng tao siya, mas malinaw pa sa akin kaysa sa inyo. May ebidensya si Zhang Lin. Napagpasyahan na ng pulisya na wala siyang pananagutan. Kung hindi kayo kontento, I'd manda ninyo sa korte. Pero ang manggulo sa kumpanya ko, hindi pwede. Ang security, ilabas niyo na sila. Pakawalan mo ako ngayon din. Hayop ka. Talagang lagot ka. Ikaw ang pumatay sa anak ko. Hindi pa tayo tapos. Nakipag-away ka sa anak ko. Ang mga taong ito, siguradong hindi basta-basta sisuko. Kung ayaw mong lumala pa ang isyong ito, hindi ko pa rin maibabalik sa normal ang buhay ko. Wang Zong, nagsusumite ako ng resignation. Wang Zong, nagsusumite ako ng resignation. Zhang Lin, ano ba ang ginagawa mo? Hindi naman kasalanan mo ang pagdating ng mga taong iyon para manggulo. Pinalayas ko na sila. Magtrabaho ka ng maayos. Salamat sa pagtitiwala ninyo sa akin. Pero nakita rin ninyo, hindi sila basta-basta sisuko. Kung magpapatuloy pa akong manatili sa kumpanya, magiging masama para sa inyo at sa kumpanya. Kung ganoon, ano ang balak mo? Magkubli na lang ako sa kanila ng ganito. Hindi ako magtatago. Haharapin ko ito ng diretso. Pero bago iyon, ayaw kong madamay pa ang kumpanya. Kung ganoon, iginagalang ko ang desisyon mo. Pero Zhang Lin, tandaan mo, laging bukas para sa iyo ang pintuan ng kumpanya. Opo, kapag naayos mo na ang lahat, bumalik ka na lang anumang oras. Salamat, Wang Zong. Hahaha, halika na at tingnan nyo lahat. Aga. Isang 7 taong gulang na bata na pumatay sa sarili dahil lang sa lamig. Kapalit ng buhay ang buhay. Tingnan nyo na, mga tao. Ang demonyong si Zhang Lin. Ang mga bulok na kabuti ang pumatay sa anak ko. 7 taong gulang pa lang ang anak ko. Diyan mismo sa kumpanyang ito, Zuri Company. Mga papasok pa lang ang mga ito. Sayang na sayang ang pagkakataong ito. Sa loob ng Board of Directors, hanggang ngayon, namumuhay pa rin siyang parang ligaw at wala sa batas ang mga post niya sa internet. Kayo rin, tingnan ninyo, dyan mismo sa kumpanyang ito, dating kumpanya, tinulungan nila akong pumatay ng tao. Patay na ang anak ko. Wala man lang silang paliwanag. Parusa iyan ng langit, hindi nakita muling papansinin. Lumabas ka, Zhang Lin, humingi ka ng tawad sa dating buhay mo. Kapag nakita ko ang ganitong eksena, matatakot ako, mangangatog at magtatago ako. Habang buhay, ibabagsak ko sa ebidensya na hawak ko ang sarili kong paglilinis. At gaya rin ng pamilya ni Wang Fei, aanihin ang itinanim nila. Noong nakaraang buhay, itinulak ako ng mga post sa internet sa dulo. Wala man lang akong kahit anong pagkakataong mapalapit sa sinuman. Ang mga masasamang komentong iyon, parang kutsilyong nakatarak sa puso ko, at ginulo ang buhay ko ng tuluyan. Wala na rin akong lakas para mabuhay pa. Sa buhay na ito,
Hindi na ako ang Zhang Li na basta nalang pinagtatadtad ng kahit sino. Gagamitin ko ang ebidensya para ilantad sa lahat ang katotohanan. Ipapakita ko sa lahat kung sino ang totoong biktima. At kung sino ang masamang taong nagkukunwaring kawawa. Wang Fen, sa pagkakataong ito, ipapalasap ko sa inyo kung ano ang totoong tawag sa pag-ani ng sarili mong itinanim, kung ano ang pakiramdam ng magkandabalat na maipit dahil sa sariling kasalanan. Noong nakaraang buhay, wala akong pagkakataong magpa-eksamin. Ang online na paninira ni Wang Fen ay napakabilis. Sobrang bilis, ni hindi pa ako nakaka-respond. Nahiligan na akong husgahan ng buong internet, pero iba na ngayon. May oras na ako, may ebidensya at handa na ako. Hoy! Diyan ba ito sa Provincial Product Quality Supervision and Inspection Research Institute? Gusto kong magpasuri tungkol sa pagsabog ng battery pack. Ang dahilan. Nakahanda na ang abo at labi ng battery pack. Ipapadala ko mamaya. Ito ang mga gamit na ipinaloob ni Wang Fen sa bitag ko noong nakaraang buhay. Sa buhay na ito, kasama ang lahat ng surveillance video, gagawin kong patunay ng aking paglilinis, ang ebidensya ng paglalangis at pagdadaos-dos ni Wang Fen. Siya iyon, di ba? Ang demonitang pumatay sa 8 taong gulang na batang lalaki sa internet. Noong nakaraang buhay, hindi ba? Ako ang nilamon at pinatay ng mga daldal at laway nila. Pero sa buhay na ito, hindi na ako babagsak dahil sa mga taong iyan. Hindi magtatagal, ipapakita ko sa kanila ang totoo. Magandang araw po, paano ko po kayo matutulungan? Gusto ko pong ipatest ang dahilan ng pagsabog ng battery pack. Sandali lang po. Malubha ang pagkasira ng battery pack na ito. Mahirap po ang pagsusuri. Kailangan po naming magsagawa ng ilang pagsusuri. Halimbawa, pagsusuri sa materyales na elektrikal, paghahambing ng bakas ng pagsabog, at iba pa. Sige po, pakiasikaso po agad. Mga 3 araw ng trabaho ang aabutin ng pagsusuri. Tatawagan po namin kayo pagdating ng oras. Ang bayad po ay 2,800 yuan. Sige. Ayos. Pagdating ng oras, kunin na lang ninyo ito para makuha ang report. Akala ko, 2,800 lang, makakakuha na ako ng linaw. Sa buhay na ito, hindi ko na uulitin ang mga sakripisyo ko noong nakaraan. Sisiguraduhin kong magbabayad ng doble si Wang Sun. Wang Fen, gusto mo bang gamitin ang pera ko para sa battery pack? Gusto mo akong itulak sa dulo? Sa pagkakataong ito, hahayaan ko kayong wala ng lusot. Sa araw na mailabas ang report ng pagsusuri, panahon iyon ng tuluyang pagkasira ninyo sa akin ni Wang Fen. Hoy, ipakita natin sa lahat si Hong Senador. Gusto ko ring makita, paano mo nagawang ikaw mismo ang maghatid sa sarili mo sa impyerno. Tingnan ninyo, larawan ito ng apo ko. Napaka-cute na bata. Dapat sana lumaki siya ng payapa at walang alalahanin. Ilang araw na lang, kaarawan na niya. Pero habang buhay, nakatakda na siyang 7 taong gulang lang. Kasalanan ba lahat ito ng walang pusong hanggal na si Zhang Lin? Alam niyang may sira ang candy na iyon. Alam niyang may lasong kabute. Pero sinadya pa niyang magtanim ng bitag para saktan ng apo ko. Si Xiaobao ang namatay dahil sa kanya. Akala ko rin, dahil kumain siya ng lasong kabute. Nagkaroon pa ako ng sekwele. At ngayon, ang tuloy-tuloy na gamutan. Ang gastos sa ospital, parang umaagos na tubig pa rin. Hindi lang siya nakakuha ng kahit anong parusa. Binaliktad pa niya ang kwento at kami pa ang pinagbabayad niya. Ngayon, walang pakialam ang boss ng kumpanya sa amin. Hindi rin kami tinutulungan ng pulis. Talagang wala na kaming malalapitan. Hindi sinasadya ni Xiaobao na mabangga siya, pero di ko inaasahan na may kinikimkim pala siyang galit. Dahil sa init ng ulo niya, napatay niya si Xiaobao. Paano naging ganun kabato ang puso niya? Ang itsura niya, kitang-kita mong hindi siya bagay mabuhay. Ano ba talaga ang pinagmulan ni Zhang Lin? Salamat. Salamat sa suporta at tips ninyo. Patay na si Xiaobao. Pero kailangan naming ipaglaban ang hustisya para kay Xiaobao. Si Xiaobao lang ang anak ko. Si Xiaobao na pinagbubuntis ko ng 10 buwan at isinilang ko. Siya ang buhay ko. Hindi lang siya nagsisisi sa ginawa niya. Nagbubulakbol pa siya ng masama laban sa amin. Ngayon, nagsusuwag pa siya ng langis sa apoy. Kailangan naming ipaglaban ang hustisya para kay Xiaobao. Suportahan ninyo si Baobao. Gusto mo bang maging komedyante ng mamamatay tao? Zhang Lin, sa pagkakataong ito, gusto kong bayaran mo ang buhay ni Xiaobao. Tabunan ka ng laway ng lahat hanggang mamatay. Salamat sa suporta at tips ninyo.
May ebidensya ako rito. Sinasadya talagang banggay ni Zhang Lin si Xiaobao noon. Pati itsura niya, pinapaganda niya para magmukhang kawawa si Xiaobao. May screenshot lang ako ng usapan. Ito ang screenshot ng chat na pinadala ni Zhang Lin sa lola ko. Pekeng chat record. Ngayon, pati larawan kaya nang i-edit. Sino pa ang maniniwala sa iyo? Matagal nang alam ni Zhang Lin ang tungkol sa baterya at sa lasong kabute. Gusto lang niyang mamatay ang anak ko. 7 taong gulang lang si Xiaobao. Batang 7 taong gulang. Ang aksidenteng banggaan, karaniwan lang sa tao. Hindi ko inakala na sangkot pala siya sa pagkamatay ni Xiaobao. Paano naging ganoon kabigat ang puso niya? Napakasama niya. Ang ganitong tao dapat hulihin at pahirapan, para wala siyang matakbuhan. Nakalulungkot talaga ang pagkawala ng bahay. Hanggang ngayon, nakakalusot pa rin sila sa batas. Kahit anong parusa, wala silang natatanggap. Mga netizen, wala na talaga kaming pera ngayon. May utang pa kami sa ospital para sa gastusing medikal. Salamat sa inyo. Ito ang receipt book ng pamilya namin. Pakiusap, tulungan ninyo kami. Ipaglaban ninyo ang hustisya para sa pamilya namin. Bawat sentimos nito, bago pa. Nasa account na, 3 sentimos. Nasa account na, 1 sentimo. Nasa account na, 3 barya na donasyon. Nangungopya ng tip mula sa netizens. Liu Fang, panloloko ito. Itong copy ang ito, itatala ko para sa iyo mula 10 barya hanggang 9 na barya. Mula 200 hanggang 300. Mula 700, kaso ng pagpatay. Bakit hindi ka pa mamatay? Ikaw ang pumatay kay Xiaobao. May mukha ka pa bang iharap? Noong nakaraang buhay, muntik na akong mabaliw sa mga mensaheng ito. Sa buhay na ito, naging tulong ko pa sila. Oy! Zhang Lin, bakit hindi ka pa mamatay? Ikaw na salarin. Ikaw ang pumatay sa bata, tapos may gana ka pang kumain ng agahan. Sino ka ba? Pakialam mo kung sino ako. Sinasabi ko sa inyo, hindi mangyayari ang isang magandang kamatayan sa taong tulad ninyo. Mula kagabi hanggang ngayon, nakakuha na ako ng mahigit 300 mapanirang mensahe, mahigit 50 tawag na panggugulo, sa social media, tungkol sa sarili kong pangalan. Puro mapanirang post at komento ang laman ng page. May naglantad pa ng address ng apartment ko. Tingnan mo, ito lang yun. Hindi mo pa ba narinig? Ay, grabe. Talagang napakasama ni Zhang Lin. Pati ang apo ni Wang ay napahamak. Hindi naman dapat ganun, di ba? Hindi lang daw pinasabog gamit ang battery. Pinakain pa ng lasong kabute. Talagang walang puso. Sinasabi mong paanong nakakatagal pa sa lugar na to ang ganitong tao. Natatakot akong baka mga kapitbahay din natin ang mga iyon. Sobrang sama at lupit niya. Oo nga. Kung may sasabihin man, pwede namang maayos na usapan. Nag-iwan pa ng bastos na mensahe at paninira. Noong nakaraang buhay, nagamit na ni Wang Fen ang mga ganitong paraan. Sa buhay na ito, siya pa rin ang nag-uutos sa mga iyon. Pero hindi ako magiging marupok tulad noong nakaraan. Hello po, gusto ko sanang magtanong tungkol sa online defamation, at sa usapin ng paglabag sa privacy at pagkalat ng personal na impormasyon. Sasabihin ko sa inyo, napakalupit ng puso ni Zhang Lin. 7 taong gulang pa lang ang apo ko. Isang araw, aksidenteng nasagi niya ito. Kinimkim niya iyon sa puso niya. Noon, agad niyang sinabi na hindi na raw makakakain ang apo ko ng dumplings. Pero hindi nagtagal. Nasunog ng battery niya ang apo ko. Tapos pinakain pa niya ng lasong kabute. Napakahirap iligtas. Sobrang lupit naman. Bakit ba nakikipagtalo pa ang matanda sa bata? Oo nga, sobrang duwag ng ugali ng taong iyon. Pero ang sabi ko, ang pavilion na iyon ang ninakaw ni Wang Yi. Ako ang nagpa-recharge lang sa kanya. Ang kabutihan ko pa ang naging masama. Sinasabi ninyong ninakaw ko ang gamit niya. Ikaw na matanda, sa tingin mo kaya kung magnakaw ng kahit ano. Ang hina-hinala ba ng mukha ko? Wala pa nga siyang nahuhuli. Nakakasingit na siya sa mga leader ng kumpanya. Pati mga pulis, nabayaran na niya. Ngayon, kaming buong pamilya, talagang wala na kaming takbuhan.
Utang pa ng apo ko ang bayarin sa ospital ngayon. Sinasabi mo na parang wala siyang naririnig at wala ring pakialam. Napakasama talaga ng taong iyon. Hindi ba dapat paalisin na siya sa ating komunidad? Tama. Hindi pwedeng hayaan siyang manatili rito. Masisira ang pangalan ng ating komunidad. Halika, puntahan natin siya. Palayasin siya sa komunidad. Ayokong makita ang ganitong klase ng tao. Tara na, ate. Hanapin natin si Zanglin. Bakit ka ba nagmamadali? Matagal ka na naming hinihintay. Lumabas ka, Zanglin. Lumabas ka dyan, umalis ka. Nakapatay ka ng bata, tapos nagkukulong ka pa sa loob na parang duwag. At ang lakas pa ng loob mong humingi ng pera kay Tia Wang kanina. Isang iglap lang, napahamak mo pa ang apo ng iba. Napakasama ng puso mo. Lumabas ka at magpaliwanag ka. Bilisan mo, lumabas ka. Lumabas ka. Lumabas ka, buksan mo ang pinto, bilisan mo, lumabas ka na. Zanglin, kailangan mong magpaliwanag ngayon. Hindi kayang tiisin ng komunidad namin ang ganitong kasamang tao. Sa korte. Yung mga nasa internet, nakita ninyo ba mismo? May ebidensya ba kayo? Wala kayo. Ang nakita lang ninyo ay ilang screenshots at ilang livestream. Tapos hinatak na lang kayo ng iba sa ilong. Zanglian. Ang lakas ng loob mong magmalinis, ha? Pinatay mo ang apo ko tapos ganyan ka pa magsalita. Wang Fen, sabi mo ako raw ang gumamit ng baterya para mapinsala ang apo mo. Kung ganoon, sino ang kumuha ng baterya? Sinabi ko na, tumulong lang ako sa pag-charge. Pag-charge. Palihim mong binuksan ang kaha ng sasakyan ko at ninakaw ang baterya, para ito sa pag-charge. Sabi mo ako raw ang gumamit ng kabute para saktan ang apo mo. Kung ganoon, sino ang kumuha ng kabute sa sasakyan ko? Sino pa nga ba? Ang hindi pa nalulutong kabute, ipinakain mo pa sa apo mo. Ikaw yun, ikaw ang nagnakaw. Siguradong ikaw ang nagnakaw ng kabute. At ikaw rin ang nagbigay ng hindi lutong kabute kay Xiaobao para kainin. Kaya siya nalasan hanggang mamatay. Ang pagkamatay ni Xiaobao ay walang kinalaman sa iba. Ikaw ang gumawa ng lahat. Ha. Ha ha. Ha. Halina kayo at tingnan ninyo. Ang babaeng ito, inapi ako na isang matandang babae. Pinatay niya ang apo ko. Tapos dininamay pa ako. Anong klaseng kapalaran naman ito? Patay na ang apo ko, ayoko na ring mabuhay. Zanglin, kung may natitira ka pang kabutihan, pakilipat na lang kami sa maliit na lugar na ito, para mamuhay ng payapa ang pamilya namin. Dito ng maayos. Pwede ba? Zanglin, tingnan mo nga ang ginawa mo. Wala ka ba talagang hiya? Lumayas ka dito. Ayaw ka naming makita. Oo, lumayas ka. Sobra na. Hindi ako aalis. Wala akong ginawang mali. Bakit ko kayo lilipatan? May nagawa kang mali. Pinatay mo ang tao. Alam mo ba iyon? Uulitin ko. Ninakaw niya ang baterya. Inuwi niya iyon para i-charge, at doon niya napinsala si Xiaobao. Ninakaw din niya ang Zhenshoking. Siya ang nagpakain ng hindi lutong kabute kay Xiaobao. Kaya siya nalasan hanggang mamatay. Hindi ko akalain. Nagbili lang ako ng legal na sangkap. Ikaw na mabuting tao na biktima ng paninirang puri. Tawag mula sa tanggapan ng investigasyon. Lumabas na ang resulta ng pagsusuri sa baterya. Hello po, ako si Zhang Yun. Magandang araw po. Yung dahilan ng pagsabog ng baterya na ipinadala ninyo. Lumabas na ang ulat ng monitoring. Pakidala bukas ang release order at id ninyo, para makuha ito. Sige po. Narinig ninyong lahat. Bukas lalabas na ang ulat ng pagsusuri sa baterya. Lalabas na ang buong katotohanan bukas. Talagang nagpaimbestiga siya. Ibig sabihin, wala siyang itinatago sa puso niya. Baka nagpapanggap lang. Bukas, pag nakuha ko na ang report ng pagsusuri, magla-leave ako. Doon ko ilalabas sa publiko ang buong katotohanan. Saka ninyo malalaman kung sino ang tunay na biktima, at kung sino ang sinungaling. Hintayin na lang namin kayo. Bukas, tingnan natin kung anong ebidensya ang maipapakita mo. Huwag kang masyadong maaga magdiwang. Pag wala kang maipakitang ebidensya, o peke ang ebidensya, mabilis kang lumayas sa komunidad na ito. Kung wala akong ebidensya o peke ang ebidensya. Ako, si Zanglin, agad na aalis dito nang walang kahit isang reklamo. Umalis ka na, 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 umalis ka na. Zanglin, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Wang Fen, sulitin mo na ang araw na ito. Paglampas ng bukas, doon ka na lang mabubuhay ng payapa sa kulungan. Sige nga.
Panahon na para matapos ang lahat ng ito. Ngayon mismo, tatapusin ko na ang lahat. Ilalantad ko sa lahat ang totoong nangyari, at itatama ko ang dapat sa akin. Hoy, ikaw dyan. Ako si Zhang Lin. Tansya ko, darating ako makalipas ang 1 oras. Kailangan ng ospital ang resulta ng pagsusuri ng bote ng tubig ko. Pero natatakot akong may mag-ambush sa akin. Pwede po bang may maghintay sa akin sa pintuan at salubungin ako? Maraming salamat. Labinlimang minuto ng mas maaga. Huwag mong hayaang pumasok si Zhang Lian. Halika na at tingnan niyo ito. Siya ang dahilan kung bakit napa-ospital ang apo ko dahil sa panloloko at pananakit. Tapos kinain pa niya ang lason niyang kabute. Pinatay niya ang apo ko. 7 pa lang ang apo ko. Ni kaunting hiya wala siya. Ngayon, gusto pa niyang idamay kaming buong pamilya. Hindi ba ito ang lola ni Wang na sumikat sa internet? Anong nangyayari dito? Ang babaeng ito, dahil lang sa kalagayan ng apo ng ibang tao, may galit sa puso. Kasama pa niya sa pagkamatay ng anak ng iba. Napunta rin sa ospital si Lola. Talagang sobrang sama ng langit para sa kanya. Zhang Lin, sinasabi ko sa iyo, huwag mo nang sayangin ang lakas mo. Tingnan mo ang lagay mo ngayon. Isa ka ng pulubing kinamumuhian ng lahat sa kalsada. Kapag lumabas na ang resulta ng pagsusuri ng bote ng tubig ni Liu Fang, sinasabi ko sa iyo, huwag kang magsisi. Zhang Lin, ang lakas ng loob mo. Zhang Li, sinabi ko sa iyo, ilegal ang pagkumpiska sa resulta ng pagsusuri na iyon. Legal ang pagsusuri na iyan, wala kang karapatang hamarang. Wang Fen, hindi mo ba sinabi na may problema ang kalidad ng bote ng tubig? Ipinasuri ko ang bote ng tubig. Hindi ba't napapatunayan na ikaw ang mali? O sadyang guilty ka lang? Oo nga, nagpasuri na rin ang iba. Hindi ba mabuti iyon? Bakit itong matandang babaeng ito ay parang may gustong sabihin pero hindi mailabas? Hinaranggan talaga ng matandang babaeng ito at ayaw ibigay ang resulta. Natakot ba siyang may mabuking na hindi maganda? Hindi. Hindi ako guilty. Ako si Zhang Lin. Bayaran mo ang pinsala. Tapos doon na lang tayo. Mga 1 milyon lang naman ang hinihingi namin. Kapag nakuha na namin ang pera, aalis na kami agad. Hindi na kami manggugulo sa iyo. Huwag mo nang banggitin ang 1 milyon. Kahit 1 sentimo, hindi kita bibigyan. Dinukot ninyo ang bote ng tubig ko. Kinuha ninyo ang takeout ko. Kinuha ninyo ang mga kabute ko. Ang pagkamatay ni Xiaobao. Mula simula hanggang dulo, kayo lang ang may gawa niyan. Sinegundahan pa ninyo ako sa online at ibinulgar ang pribadong buhay ko. At malaki ang pinsala nito sa normal kong pamumuhay. Ang lahat ng ginawa ninyo. Sapat na para ipaubaya ko kayo sa kulungan. At doon na kayo mabubuhay ng payapa sa pagtanda ninyo. Malapit ka na. Ilang hakbang na lang. Kapag nakuha ko na ang resulta ng pagsusuri, tapos na ang lahat. Ang kasinungalingan ni Wang Fen, ang panloloko ni Liu Fang, ang panganib sa kapitbahayan, lahat ay mabubunyag sa publiko. Ang dating kawalang katarungan, ang kahihiyan sa buhay na ito. Ngayon na lahat ay magkakaroon ng kasagutan. Jolin, hindi ka pwedeng pumasok kung gusto mong magsumbong. Walang magbubukas ng pinto para sa akin. Pakawalan ninyo ako. Labagian sa batas. Nasaan ang report ng inspection sa battery? Nasaan ninyo itinago ang report ng inspection sa battery? Pakawalan ninyo ako. Ang writ of enforcement ba? Hindi ba kayo ang dapat humingi ng writ of enforcement? Punitin ko na lang ba at huwag na? Tumigil kayo. Ano ang ginagawa ninyo? Opisina ito ng gobyerno. Hindi ito lugar para manggulo kayo. Kasama ako para kunin ang report ng inspection sa battery. Pero ang tatlong ito, sinusundan ako ng walang tigil. At gusto pa nilang agawin at punitin ang release order ko. Hindi nila ako hinahayaang kunin ang report sa battery. Hindi. Ako. Ako ang may kaso. Kayong dalawa, di ba nakatitig lang kayo sa kanila? Si attorney Zhang Baiyan. Sumama kayo sa akin. Ay nako. Miss Zhang, ibigay ninyo sa akin ang release order at ang inyong id. Ipapaabot ko po ang report sa inyo. Sandali lang. Sandali. Sandali. Malinaw na mapapatunayan agad na wala akong kasalanan. Ito ang inyong inspection report. Matanggap ninyo na. Kung may kailangan kayo, tawagan ninyo ako anumang oras.
Walang kahit anong problema sa kalidad ng battery. Alam ko na. Alam ko na. Hindi ko kasalanan ito. Panahon na para pagbayarin sila sa ginawa nila. Hoy, attorney. Wang, nakuha ko na ang inspection report sa battery. Handa na ang mga kagamitan ni Miss Zhang. Magsimula na tayo, mga kaibigan. Ako ang abogado ni Miss Zhang. Ngayon, sa live na ito, ilalantad ni Miss Zhang ang buong insidente ng pagkain ng kabute, at lahat ng ebidensya sa pagsabog ng battery. Magandang araw sa lahat, ako si Zhang Lin. Ngayon, ilalabas ko ang buong katotohanan, at lilinawin ko ang sarili ko. Ang dokumentong ito ay inisyu ng Provincial Institute for Quality Supervision and Inspection na report ng pagsusuri sa kalidad ng battery. Malinaw na nakasaad dito na ang battery ng sasakyan ay walang kahit anong problema sa kalidad. Pasok ito sa pambansang pamantayan sa kaligtasan at produksyon ng kalidad. Sa madaling sabi, ang ilegal na pagsingil ng sobra ang naging sanhi ng pagsabog ng battery at walang kinalaman ang mismong battery sa kalidad nito. Ngayon, panoorin natin ang ilang video ng CCTV. Attorney Wang. Itong matandang ito, puro kasinungalingan ang sinasabi. Ginawa tayong mga panakip butas lang. Ayan, totoo lahat. Ngayon, makinig kayo sa isang recording. Mga kapitbahay, makinig kayo. Mga 10:00 ng umaga ngayon, yung isang batch ng arrowheads na nilagay ko sa trunk ng battery car, ay kinuha ng kung sino. Mga ligaw na kabute yan, at may lason pa. Mga kumuha niyan, huwag ninyong kainin, ha? Legal kong binili ang mga arrowheads na iyan. Nang mana ko ito, agad akong pumunta sa estasyon ng radyo. Paulit-ulit kong binigyang diin na may lason ang mga arrowheads. Pagkarinig nito, hindi na ako pinansin ni Wang Fen. Hindi lang niya kinain ang mga ito. Inilagay pa niya ang hindi pa nalulutong arrowheads sa lalagyan na pampainit at dinala sa ospital para aipakin sa apo niya. Mula ulo hanggang paa, isa lang akong ordinaryong mamimili ng legal na sangkap na ninakawan ng mga gamit. Pero ang pamilya ni Wang Fen, minamaneho at tinatakot ako, at pati mga chismis at mga sabi-sabi. Ginawa pa nilang hadlang sa normal kong buhay. Gagamitin ko ang proseso ng batas para maibalik ang lahat sa tamang ayos. Napakasama ng pamilya ni Wang Fen. Ginawa pang negosyo ang buhay ng bata para mandaya ng pera. Suportahan natin si Zhang Lin. Hulihin ang pamilya ni Wang Pai. Suportahan si Zhang Lin sa pagdakip sa pamilya ni Wang Fei. Dadaan ako sa legal na proseso. Ibabalik natin sa ayos ang lahat. Dakpin ang pamilya ni Wang Fei. Huli na ang lahat. Alam na ito ng lahat. Ang halang na ito, may lakas pa talaga ng loob. Zhang Lin, hindi ka makakaligtas. Ikaw ang pumatay sa apo ko, at gusto mo pang wasakin ang buong pamilya namin. Ano na ang gagawin natin, mahal? Ibubunyag niya tayo. Malilintikan tayo niyan. Si Li Lei. Hindi mo na kailangang pumasok sa trabaho. Tinanggal ka na, Sir Li. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Paliwanag? Ano pa bang paliwanag? Lahat ng ginawa mo ay nasa balita na. Hindi tumatanggap ang kumpanya namin ng tulad mo. Mahal. Natanggal ako. Tinanggal ako ng kumpanya. Liu Fang, sobra ka ng sama. Nagawa mo pang gamitin ang pagkamatay ng sarili mong anak para manloko at kumita. Akala ko talaga sa iyo. At nag-donate pa ako ng 500 yuan sa iyo. Isauli mo ang pera. Tapos sinisigawan pa nila ako para isauli ko ang pera. Wang Fen, lumayas ka rito. Hindi mo ba sinabi na si Zhang Lin ang pumatay sa apo mo? Hindi mo ba sinabi na isa siyang mamamatay tao? Pero puro kasinungalingan lang pala ang lahat mong sinabi. Ginagawa mo ba kaming tanga? Ginagawa mo ba kaming parang mga payaso? Wala ka bang hiya? Sapat na. Kahit kami pa ang nagtaboy ng mga gamit mo noon. Talagang, si Zhang Lian ang tunay na manloloko. Ano pang saysay ng pakikipag-usap sa kanya? Buksan mo ang pinto. Buksan mo ang pinto. Magtipon kayo ng mga tao. Si Zhang Lian, hindi mo ako palalampasin ng ganito. Kung mamamatay tayo, sabay-sabay na lang. Sa wakas, tapos na rin. Hirap ka na talaga, Miss Zhang. Ang ganda ng resulta ng live. Baliktad na ang opinyon ng buong internet. Alam na ngayon ng lahat ang totoo. Hoy! Saan siya napunta?
Attorney Wang, iminumungkahi naming magtaas kayo ni Miss Zhang ng antas ng pag-iingat. Hindi natin maaalis ang posibilidad na gag-antay sila kay Miss Zhang sa pamamagitan ng ganoong uri ng paghihiganti. Attorney Wang, tumakas na sila. Siguradong darating sila para hanapin ako. Miss Zhang. Si Lilei ang ikinababahala ko, baka may gawin siyang desperado. Sa mga araw na ito, mag-ingat ka ng husto. Itakda mo ang emergency contact ng phone mo na tulad ko. Kung may masamang mangyari, pwede mong agad ipadala sa akin ang signal at lokasyon mo. Nakakahiya naman sa iyo, Attorney Wang. Tandaan mo, kapag may panganib, pindutin mo ng 3 beses ang power button. Automatikong ipapadala ng sistema ang lokasyon mo sa akin at sa pulisya. Sige. Salamat, Attorney Wang. Aalis na ako. Nakakahiya naman sa iyo. Napasok na sa bingit ng kamatayan ng pamilya ni Wang Fei. Hindi sila basta-basta susuko. Sabi na ni Lilei, kung may akap ko man ang sariling katapusan, kailangan kong maghanda ng maaga. Noong nakaraang buhay, itinulak nila ako sa bangin. Sa buhay na ito, hindi ako basta-basta susuko. Hindi tama. Zhao Lei, hindi mo ako palalampasin. Kung gayon, sabay-sabay tayong mamamatay. Anong klaseng lugar ito? Hindi ko alam kung natanggap na ni Attorney Wang ang mensahe ng paghingi ng tulong. Mahal, kung madiskubre ito ng pulis. Malaki ang kasong kakaharapin natin. Hindi namin pwedeng hayaang tumahimik ka. Ikaw na walang hiya, Zhang Lin. Ganyan mo kami idinamay lahat. Wala na ang trabaho ko. Ikaw ang pinagdududahan ng lahat. Ngayon ba lalabas ang nanay ko na itinuro na ang ilong? May lusot pa ba kami? Tama ang sinabi ni Lei. Ang babaeng iyan, hindi niya kami palalampasin. Hindi rin niya hahayaan na gaman ang lagay niya. Hoy! Gising na. Lili. Alam mo bang pagkakagapos ito? Ha, pagkakagapos. Ano naman ngayon? Kung hindi dahil sa iyo, bakit kami aabot sa ganito? Kapalit na kapalit. Patay na ang anak ko. Na-trauma ng husto ang asawa ko. Tinanggal ako ng kumpanya. Hindi na kami matanggap dito sa Happy Garden. Ang pulis, habol pa rin ng habol sa amin. Lahat ng ito, ikaw ang may kagagawan. Ako pa ang may kagagawan. Linlin, wala ka bang hiya? Ang baterya, ninakaw ng nanay mo. Ang kabute, ninakaw ng nanay mo. Si Xiaobao, pinakain din ng nanay mo ng lasong kabute. Dahil sa kasakiman ninyong lahat, nauwi tayo sa ganito. Kayo lang ang pahirap sa sarili ninyo. Kung noon pa lang ay matino kayong nagbayad, magiging maayos sana ang lahat. Dapat lang mamatay ang asawa mo. Ako ang dapat mamatay. Ganyan na ang sinapit ng pamilya ninyo ngayon. Kayo rin ang may gawa niyan. Kayo ang paulit-ulit na nagnanasa ng maliliit na pakinabang. Lagi ninyong binubuksan ng todo ang bibig ng leon. Kayo ang sekim at uhaw sa sariling luho. Ang kapal ng mukha mo, tumahimik ka. Kung hindi lang dahil sa inyo, wala sana kami sa ganitong kalagayan. Kung nagbayad kayo noon pa, hindi sana kami aabot sa ganitong kapahamakan. Kung anak mo sana noon ang bayad pinsala, lahat ay payapa na ngayon. Wala akong ginawang mali. Bakit ako ang ako? Ikaw na walang hiya ka, ang daldal mo pa rin dito. Ang apo ko, dahil sa iyo namatay. Ikaw ang pumatay sa kanya. Ikaw ang nagnakaw ng baterya. Ikaw ang magnanakaw na walang hiya. Ikaw ang nagpakain sa kanya ng kabuting iyon. Ikaw ang tunay na mamamatay tao. Bawiin mo na habang may oras pa. Magpatiwakal ka na lang. Humingi ka ng maluwag na pagtrato. Ha. Suicide? Anong pinagsasabi mo? Dahil sa inyo, umabot na kami sa puntong ito. Bakit naman ako magpapatiwakal? Oo nga, ang dakilang magpatiwakal.
Tara, magpatiwakal na tayo. Humingi ka ng maluwag na pagtrato. Kung hindi pa, baka mahuli pa ng pulis, mas lalo kang madale. PWE. Ikaw na basura, gusto mo pang magpatiwakal ang anak ko. Ikaw ang may gusto nito, dahil sa kasakiman mo. Magnakaw ka ng elevator, magnakaw ka ng takeout, magnakaw ka pa habang abala. Hindi sana namatay ang anak ko. Hindi ka sana naging ganito ngayon. Tama ang sinabi mo, Zhang Lin. Hindi ko pwedeng hayaang mamatay ka ng ganito kadali. Anong balak mo? Hindi ba matalas ang bibig mo? Ang hirap naman niyang pakinggan. Aayusin kita ng maayos. Ningning, bitawan mo siya. Linlin, bitawan mo siya. Bitiwan mo ako. Yunlei, bitawan mo ako. Ngayon na. Talaga ba? Gagawin ko ulit ngayon. Yung pamalo na binili ko gamit ang kuryente ng pulis, nandito pa. Zhang Lin, ang daldal mo ngayon ha. Tingnan ko pa kung paano ka pa makakapagsalita. Ganun ba? Masarap uminom ng tubig na ito ha. Tinitigan pa ako. Ha bakit? Gusto mo pang tumitig? Kuya Long, ano na nangyari sa inyo? Hayop ka. Sinaktan mo ang anak ko. Pupuksain kita. Basta makalabas lang tayo sa pinto na ito. Ayos na. Sandali lang. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Bitiwan mo ang bato. MS. Zhang, huwag kang gagalaw. Kasama ng pulis. Nagkamali ako. Sandali lang. Natakot lang ako kaya kung ano-ano ang nasabi ko. Kasama ng pulis. Alam kong nagkamali ako. Talaga. Napatay niya ang apo ko. Hindi ba pwede ninyo akong kawan man lang? Ha? Hindi ako ang gumawa niyan. Idea ng asawa ko at ng ginan ko iyon. Kung may sasabihin kayo, doon kayo sa presinto magpunta at doon nyo sabihin. Ano ba naman ito? Sandali, patayin ko muna ang kuryente at aalis na tayo. Ano bang ginagawa mo at palihim kang kumakain? Kumakain ako para makasurvive lang. Ha? Ha ha ha. Kumusta ang pakiramdam mo? Gusto mo bang magpunta muna sa ospital? Hindi na. Salamat. Pagkatanggap namin ng hudyat ng saklolo, agad kong kinontak ang mga pulis. Kinuha namin ang huling lokasyon ng telepono. Sa sunod-sunod na investigasyon, nakita rin namin ang bodega na iyon. Salamat, MS. Zhang, huwag kang mag-alala. Wenfen, sina Liu Fang at Li Lei ang naggapos. Ilegal na pagkulong. Sadyang pananakit. Marami silang kasong isasagot. Hindi maganda ang kalalabasan nila niyan. MS. Zhang, saglit lang. Sa investigasyon, lumabas na sangkot si Wang Fen sa pagnanakaw. Paggapos, ilegal na pagkulong. Sadyang pananakit. Aaksyonan namin sila alinsunod sa batas at ikukulong ng administratibo. Sina Liu Fang ay sangkot sa paggapos, ilegal na pagkulong, at sasampahan ng kasong kriminal. Ang pangunahing salarin na si Wang Lei ay sangkot sa paggapos, pagnanakaw at ilegal na pagkulong. Sadyang pananakit at ikukulong ng administratibo. Nasa ospital pa siya. Kapag gumaling na ang lagay niya, aabangan agad namin siya. Salamat po, kasamang pulis. Walang anuman, tungkulin lang namin ito. Tapos na ang record mo ngayon. Kung may iba pa tayong dapat asikasuhin mamaya, ipapaalam agad namin sa iyo. Pwede kang magpahinga muna rito. At tungkol naman sa panlilinlang na kinasasangkutan ni Wang Fen at ng iba, pananinira at paglabag sa personal na impormasyon ng mamamayan. Hiwalay na hahawakan ng prosekusyon. Huwag kang mag-alala, bibigyan ka ng patas na hustisya ng batas. MS. Zhang, ihahatid na kita pa uwi. Hindi na, attorney. Wang, gusto kong mag-isa munang maglakad-lakad. Ayos lang ba? Noong nakaraang buhay, tumalon ako mula rito. Sa buhay na ito, tatayo ako dito, at sasalubungin ang bagong simula. Muli akong nabuhay sa mundong ito. Sa wakas naintindihan ko, sa pagbubuhay lang may pag-asa. At sa pagbubuhay lang makikita ang pagdating ng katarungan.